Maligayang pagbabalik sa bansa, eldest miss. Ihatid mo muna ako pauwi para makita si Lolo. Tuloy po kayo, miss. Lolo, Ma, narito na po ako. Naku, narito na ang paborito kong apo. 3 taon kang nag-aral sa ibang bansa. Sa wakas ay nagbalik na ang aking Rauru. Ilang taon na rin kayong engaged ng panganay na anak ni Pamilyang Gu, kaya sa pagkakataong ito, asikasuhin na natin ang kasal dahil excited na si Mama na magkaroon ng apo. Manaman. Sabi nga nila, magbuo muna ng karera bago ang pamilya, kaya gusto ko munang unahin ang trabaho. Lolo, tita, sa tingin ko po ay may punto si Muru. Rerespetuhin ko po ang desisyon niya. Sige, Dahil ayaw pa ni Naruro at Hongchen na magpakasal ng maaga, huwag na natin silang pilitin. Pero Ruro, naging maayos ang pagpapalawak ng negosyo ni Hongchen nitong mga nakaraang taon. Dahilan upang maging pinakamayaman ang pamilya Kiao sa buong Beijing. Tumatanda na rin ako habang lumilipas sa mga taon. At sakto namang nakatapos ka na at nakabalik. Mukhang oras na para ang negosyo ng pamilya Kiao ay ipagkatiwala na sa iyo. Hahaha. Lolo, puro teorya lang po ang natutunan ko sa ibang bansa. Hindi ko pa po iyon nasusubukan sa totoong buhay. Kung bigla ko pong kukunin ang pamamahala sa pamilya Kiao, parang masyadong mabilis yata iyon. Ano po kaya kung magsimula muna ako sa pinakamababang posisyon? Magandang ideya, mabuti at hindi ka nagmamadali. Mukhang hindi na sayang ang mga taon ng pag-aaral mo. Eksakto. Ang ating pamilya Kiao ay planong bumili ng isang kumpanya. Maaari mong gamitin ang pagkakataong ito para pumasok sa kumpanyang yon at alamin ang sitwasyon para sa akin. Sige po, Lolo, pero magkasundo tayo. Dahil palihim itong investigasyon, hindi dapat mabunyag ang tunay kong pagkakakilanlan. Sige. Masusunod ang gusto mo. Hoy, nabalitaan mo na ba? Ang eldest miss ng pamilya Kiao ay mag-intern sa kumpanya natin. Totoo ba iyan? Ang pamilya Kiao ang pinakamayaman sa Beijing? Ang pinakamayamang si eldest miss ay pupunta rito? Kung masisipsipan natin ang eldest miss ng pamilya Kiao, siguradong marami tayong makikilalang mga mayamang binata sa hinaharap. Magandang araw, ako ang bagong intern. Ako si Kiao Fei. Ang apelyido niya ay Kiao, kapareho ng sa pinakamayamang pamilya, at puro branded pa ang suot niya. Siya na kaya ang pinakamayamang si Miss Chow? Kayo po ba ang pinakamayamang si eldest miss Kiao? Ang pinakamayamang tao na si Miss Chow? Ang pamilya ko ay isang ordinaryong pamilya lang sa Dragon City. Kailan pa ako naging pinakamayaman? Ano, kailangan nating maging low-key dito sa kumpanya. Ang pinsan ko ay si Manager Kiao. Pupuntahan ko siya para pag-usapan ng ilang bagay. Hala, Miss Kiao, sasamahan ko po kayo papunta kay Manager Kiao. Kakasabi ko lang sa'yo kanina. 2 hiwa lang ng lemon ang dapat ilagay sa lemon tea ko. Pero bakit 3 ang nilagay mo? Sinadya mo ito, no? Ate Faye, tinatanong kita, napipi ka na ba? Hindi ko po sinasadya. Ate Faye, heto. Hi. Pati itong maliit na bagay ay hindi mo magawa? Nang tama? Anong silbi mo rito sa kumpanya? Mukhang kailangan mo ng magising at matauhan. Tigil. Binubuli niyo ba ang katrabaho niyo? Sobra na ang pagyayabang niyo. Kiao Fei, bakit ikaw? Kiao Muro, nagawa mo pang akitin ng boyfriend ko. Ha? Wala akong ginagawang ganyan. Ayaw mo pang umamin. Hawakan niyo siya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Masakit ba?
Gusto mo bang palamigin kita? Ikaw. Ito ay malamig na tubig na galing sa loob ng refrigerator. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kahihinatnan ng paglaban sa akin. Akala ko kung sino na. Hindi ba ikaw iyong ulila na walang nagpalaki sa iyo si Kiao Muro? Hemp. Pagkalipas ng maraming taon ay hindi ka pa rin nagbabago? Mukha ka pa rin mahirap. Kiao Fei. Pagbabayarin kita sa ginawa mong pambabastos. Pagbabayarin? Para saan? Kakarating ko pa lang sa kumpanyang ito at supervisor na ako agad. Ito ang bunga ng pagsisikap ko? Habang ikaw, isang hamak na intern lang. Habang buhay kang mananatili sa ilalim ng mga paa ko. Bakit ang mga mapang-api ay nakakapamuhay ng kampante at walang kahit katiting na pagsisisi? Kiao Fei, dapat pagbayaran ng lahat ang kanilang mga ginawa. Hindi na kita palalampasin sa pagkakataong ito. Si Ate Faye ay ang panganay na anak ng Pamilya Kiao. Isang hamak na intern ka lang. May gana ka pang lumaban kay Ate Faye? Gusto mo bang mapahamak? Pamilya Kiao? Sinong Pamilya Kiao? Napakatanga mo. Ang pinakamayamang Pamilya Kiao. Hoy! Narinig ko. Nabibilhin na ng Ginoong Kiao ang kumpanya natin, kaya sa hinaharap, mapupunta na ang buong kumpanyang ito kay Ate Faye. Dahil kinalaban mo si Ate Faye, siguradong hindi ka magtatagal dito. Wala akong narinig na ganyan. Nabanggit sa akin ni Mama na may kapatid akong babae sa ama't ina. Pero sabi ni Lolo, ako ang nag-iisang tagapagmana ng Pamilya Kiao. Kiao Fei, dati ka nang nambubuli ng mga kaklase. Ngayon naman pati ang pagiging anak ng pinakamayamang tao sa mundo ay nagagawa mo ng angkinin. Bully? May ebidensya ka ba? Ate Faye, wala pang nangangahas na sumuway sa inyo sa kumpanyang ito. Kapag hindi mo siya binigyan ng leksyon, baka balang araw ay lampasan ka na niya. Kayong dalawa, hawakan niyo ang walang hiyang ito. Tuturuan ko siya ngayong araw kung paano lumugar at magpakumbaba. Tingnan ko lang kung sinong mangahas. Sinasabi ko sa inyo, naka-livestream ang cellphone ko ngayon. Kung ayaw niyong masira ang pangalan niyo, pinapayo ko sa inyong tumigil na kayo. Alam mo na pala kung paano gumamit ng publiko? Mukhang may natutunan ka naman sa nakalipas na 2 taon. Kiao Muro, humanda ka sa akin. Hoy, ayos ka lang ba? Salamat sa iyo. Dapat kang lumaban kapag inaapi ka nila. Walang silbi. Pinsan ni Kiao Fei ang general manager ng kumpanya. At siya pa ang anak ng Pamilya Kiao. Walang saysay ang lumaban. Kiao Fei, sa loob ng ilang taon, lalo ka lang lumala. Kiao Muro, isa ka lang intern. Sa tingin mo ba ay pwedeng uminom ng kape na ito? Ang kape ng kumpanya ay para sa mga empleyado. Bakit hindi ako pwedeng uminom? Ito kaya ang nangungunang kape sa buong mundo. Nagkakahalaga ang bawat pound ng $100,000 na blue coffee. Tingin mo ba ay kaya ng mahirap mong sikmura na tunawin iyan? Kiao Muro, may kanya-kanya tayong antas sa buhay. Sabihin niyo nga sa akin, kung wala ka namang ganyang kapalaran, bakit ka nagpapanggap? Ikaw pa ba? Hindi ko ba alam kung anong klase ka? Isang batang ligaw na hindi man lang kinuha sa ampunan? At ngayon ay nangangarap ka pang umangat ang buhay? Kiao Fei, sana ay huwag mong pagsisihan ang bawat salitang sinabi mo ngayon. Sige, mula ngayon ikaw na ang magtitimpla ng kape. Tandaan mo, dapat ay 89 na degree ang init ng tubig, at ang ratio ng gatas at kape ay dapat 1:6. Subukan mong magkamali kahit kaunti. Lagot ka sa akin. Pumasok ako sa kumpanyang ito para magtrabaho, hindi para maging katulong mo. Isang karangalan na mapagsilbihan si Ate Faye. Dahil sa huli, mapupunta rin ang kumpanyang ito kay Ate Faye. Kiao Fei, akala mo ba, ay ako pa rin ang babaeng dati mong inaapi? Ate Faye, masyado nang mapangahas ang Kiao Muro na ito. Huwag kang mag-alala, isa lang siyang ulilang walang magulang, walang backer at walang posisyon. Ang pinakakinakatakutan niya ay ang mawalan ng trabaho. Sa tingin mo ba ay mangangahas siyang suwayin ako? Ate Faye, nandito na siya. Napakabagal mong magtimpla ng kape. Hinayaan mo pang maghintay ng matagal si Ate Faye. Kiao Muro, dahil sa iyo ay sumama ang loob ko? Inuutusan kita, lumuhod ka habang ibinibigay ang kape sa akin. Naiintindihan mo ba? Sige, ibibigay ko na ang kape mo. Aha. Naku, Ate Faye, okay ka lang ba? Umalis ka rito. Kiao Muro, may gana ka pang tapunan ako ng kape? Pagbabayarin kita. Kiao Fei,
Pakilinaw lang, hindi mo ako pwedeng sisihin sa nangyaring ito. Tingnan mo nga itong pwesto mo, ang gulo-gulo. Kung nilinisan mo sana ito ng maayos, hindi sana ako matitisod. Kaya nga lahat ng bagay ay may dahilan, at ang dapat sisihin ay ang sarili mo, di ba? Ikaw, Asahan mo na sa basurang walang magulang na gustong kumupkop. Talagang napakahusay mong gumawa ng gulo. Ang mga damit ni Ate Faye ay mamahaling Chanel Couture na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Dinungisan mo ang damit ni Ate Faye. Ngayon sabihin mo, paano ka magbabayad? Talaga ba? Ay naku. Pero sa tingin ko sa suot niya, mukhang luma na itong Chanel na ito. Kahit ibenta mo pa sa second-hand market, siguradong barya lang ang halaga niyan. isa kang hamak na probinsyana, ni hindi mo nga siguro alam kung paano baybayin ng Chanel. Tapos may gana ka pang husgahan ng suot ko? Dahil tinapunan mo ako ng kape? Sisiguraduhin kong mawawala ka sa kumpanyang ito ngayong araw. Si Manager Kiao ay pinsan ng ating Ate Kiao. Isang salita lang ni Ate Kiao at tanggal ka na. Kiao Muro, mabuti pang lumuhod ka na rito at magmakaawa sa ating Ate Faye. Ganoon ba? Pero hindi talaga ako naniniwala na ang isang opisyal ng kumpanya ay pwedeng basta-basta na lang akong sibakin sa trabaho. Kiao Muro, kung dati sa eskwelahan ay kaya kitang hamakin, ngayon dito sa kumpanya, kaya ko pa rin gawin iyon sa iyo. Kiao Muro, huwag kang mapagsamantala. Ate Faye ay anak ng pinakamayamang pamilya. Nasisiraan ka na ba ng bait para kalabanin si Ate Faye? Hindi lahat ng tao sa mundo na may apelidong Kiao ay galing sa pamilya ng pinakamayaman. Kiao Faye, tatanungin kita ulit. Ikaw ba talaga ang panganay na anak ng pinakamayamang pamilya? Kung hindi ako, ikaw ba? Sa itsura mong iyan, hindi ka man lang karapat-dapat na magdala ng tubig na panghugas ng paa ng anak ng pinakamayaman. Interesante, napaka-interesante nito. Pero narinig ko na ang anak ng pinakamayamang pamilya ay may balat sa likod. Nabalita pa nga ito noon. Oo nga, narinig ko na hugis paru-paro raw ang balat na iyon. Naaalala ko na marami pang tao noon ang gumaya sa balat na paru-paro ng anak mayaman at ginawa itong tattoo. Naging trending pa nga ang balitang ito noon. Noong nawalay ang anak ng pinakamayamang pamilya, si Pamilya Kiao ay nahanap ang anak niya dahil sa balat na iyon. Walang hiya? Anong balat? Bakit hindi ko alam ito? Hindi ba't sinabi mong ikaw ang anak ng pinakamayamang pamilya? Kung ganoon ay dapat may balat ka sa likod. Patingin naman sa lahat. Ano? Ate Faye, bakit wala kang balat sa balikat mo? Oo nga, hindi ba't ikaw ang anak ng pinakamayaman? Nasaan ang balat mo? Iyon. Nagpa-opera ako para tanggalin ang peklat. Pangit kasi tingnan kapag nakadress ako tuwing tag-init. Kaya ako ay nagpa-opera ako. Oh, kaya Kiao Faye, ang ibig mong sabihin ay ang likod mo ay sumailalim sa operasyon para sa peklat? Eksakto. Napaka-advance na ng teknolohiya sa medisina ngayon. Hindi na mahirap ang magpaalis ng peklat. Pero, sinong nagsabi na nasa likod ang balat ng anak ng pinakamayaman? Ang balat ng anak ng pinakamayaman ay nasa braso. Kiao Faye, hindi mo man lang alam kung nasaan ang balat. Kaya niloloko mo lang pala kaming lahat? Ako kailanman ay hindi ko sinabing ako ang anak ng pinakamayaman. Kayo ang mapilit na sabing ako ang anak ng pinakamayaman. Kung sinabi naming ikaw iyon, pwede mo namang itanggi. Talaga naman, bakit kailangang mandaya? Kung ganoon, sa batch na ito ng mga intern, sino ba talaga ang tunay na anak ng pinakamayaman? Heto, ipapakita ko sa inyo ang family portrait namin. Ngayon sabihin nyo, sino ang tunay na anak ng pinakamayaman? Ito ang pamilya ng pinakamayamang si Pamilya Kiao. Kiao Muro, bakit ka nakaupo sa gitna? Ibig bang sabihin ay ikaw ang tunay na anak ng pinakamayaman? Kiao Muro, bakit may litrato ka kasama ang pamilya ng pinakamayamang tao? Muro, anak ka ba talaga ng pinakamayamang pamilya? Ito ay, Masyado ka na, Kiao Muro? Gumamit ka lang ng litratong inedit? At may kapal pa ng mukhang sabihing anak ka ng pinakamayaman? ano? Inedit lang ang litratong ito ng pamilya? Halatang halata naman. Isang tingin pa lang. Alam ng inedit ito. Maging ang plorera sa mesa ay tabingi sa pagkaka-edit. Tama. Sabi ko na nga ba at mukhang hindi ito totoo. Ang plorerang iyan ay ginamit ni Qianlong noong panahon ng king sa kanyang mesa. Sadyang tabingi talaga ang disenyo niyan, okay? Naku, Ate Faye, ang talas talaga ng mata mo. Muntik na kaming maloko ng taong ito. Xiao Fang? Xiao Cheng? Ang pinsan ko ay ang manager dito? Hindi ko kailangang magpanggap na anak mayaman. Ate Faye, pasensya na po. Medyo naging mapusok ako kanina. Kiao Muro, sasabihan ko ang pinsan ko na paalisin ka na ngayon din? Muro, anong gagawin natin?
Huwag kang mag-alala. Wala silang magagawa laban sa akin. Ano? Hindi pwedeng alisin si Kiao Muro? Pumasok si Kiao Muro dahil nakapasa siya sa interview ng Kiao Group. Sa sitwasyon natin ngayon, hinaharap ng Changseng ang pagsusuri para sa pagbili ng Kiao Group. Kung aalisin natin siya nang walang malinaw na dahilan, hindi ba't naghahanap lang tayo ng gulo? Pero pinsan, masyado nang mayabang si Kiao Muro. Baka dumating ang araw na pati ang posisyon mo ay pangarapin na rin niyang makuha. Magagawa ba niya iyon? Dahil minaltrato ka niya, dapat lang siyang maturuan ng leksyon. Bukid dadating si President Wang sa kumpanya para sa kontrata. Alam mo naman kung ano ang pinakagusto niya. Bahala ka na kung paano mo ito aayusin. Naiintindihan ko po. Bukas ay pupunta ang President Wang sa kumpanya para pag-usapan ang pakikipagtulungan at ibinibigay na ng kumpanya ang usaping ito sa iyo. Si Kiao Fei na naman. Ano na namang pakulo ang ginagawa niya? Malaking kliyente ng kumpanya natin si President Wang. Kaya kung maglakas loob kang sirain ang negosyong ito, sisiguraduhin kong mawawala ka sa kumpanyang ito. Muro, kilalang bastos ang President Wang na ito. Para lang makipagnegosasyon sa kaniya si Manager Kiao, ay marami na siyang ipinadalang mga babaeng empleyado sa kaniya. Eksakto. Nabalitaan ko ngang marami nang nabiktima ang Wang na iyan. At kung hindi ko siya pagbabayarin ng maigi, ay hindi ito maaari, di ba? Ito ba ang bagong empleyadong sinanay ni Manager Kiao? Halika, maupo ka. Maupo ka. Sir President Wang, ito ang mga bagong kondisyon ng pakikipagtulungan ng kumpanya namin. Pakitingnan po. Ano namang magandang tingnan sa kontratang ito? Pag-usapan na lang muna natin ang ibang bagay. Sir President Wang, pakiusap po. Huwag po kayong basta-basta humawak. Napakakaunti ng suot mo. Hindi mo ba alam kung bakit ka narito? Sasabihin ko sa iyo, ako ang makapangyarihan sa kumpanyang ito. Walang nangangahas na lumaban sa akin. Kung susunod ka sa akin, bibigyan kita ng promosyon at dagdag sahod. Pero kung tatanggihan mo ako, sisirain ko ang pangalan mo. Halika na rito. Kapag lumapit ka pa, sisigaw ako. Sige, sumigaw ka lang, halika at yayakapin kita. Walang hiya ka, naglakas loob kang saktan ako? Talagang sasaktan kita. Bakit? Marami ka na sigurong nabastos na mga babae sa trabaho, no? Sinasabi ko sa iyo, ang mga basurang gaya mo ay dapat lang ipakain sa mga pating. Binabastos kita. Sinong nakakita? Tandaan mo ito, sinisiraan mo ang dangal ko, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatagal sa kumpanyang ito. Ganoon ba? Kung gayon, tingnan mo ito. Ano kaya ang mga ito? Sa tingin mo kapag ipinakalat ko ang mga ito, may halaga pa kaya ang reputasyon mo? May gana ka pang pagplanuhan ako ng masama. Tao, may tao ba rito? Naku, President Wang. Ito, ano po ang nangyari rito? Bakit ganito? Tumayo ka na. Manager Kiao, ito ba ang bagong empleyadong tinuruan mo? Narito ako para sa isang formal na negosyo, pero kulang ang suot niya at sasabihin niyang hinalay ko siya. Disenteng tawa ko. Dapat magbigay ang kumpanya niyo ng paliwanag sa akin agad. Dapat ay marunong kang mahiya at may kapal ka pa ng mukhang humingi ng paliwanag. Malinaw ang kuha sa cellphone ko. Kitang-kita na ikaw ang nambabastos sa akin. Manager Kiao, isa ako sa 10 pinakamayamang tao sa Beijing. Sinisiraan niya ang dangal ko. Manager, kilala ko po ang taong Kiao Muro na iyan. Gagawin niya ang lahat para lang sa pera. Tingin ko ang sinasabi niyang video ay inedit lang niya mismo para lang makapangikil kay President Wang. Kiao Muro. Malaking kliyente natin si President Wang at nagagawa mo siyang gawan ng kwento. Sikat ka na, tanggal ka na sa trabaho, lumayas ka rito. Bakit? Anong karapatan niyo? Ako ang biktima ng pambabastos. Bakit kahit may malinaw na ebidensya, ay kinakampihan niyo pa ang kriminal na ito? Talagang hindi patas ang mundo. Bumalik ka na lang at makipag-usap kapag may kapangyarihan at yaman ka na. Maya-maya ay darating si Secretary An para sa usapin ng pagbili sa kumpanya, kaya lumayas ka na rito. Pupunta rito si Secretary An mamaya? Tama? Magiging bahagi na ang kumpanya natin ng pinakamalaking grupo sa Beijing, ang Kiao Group. Pero dahil tanggal ka na, wala ka nang kinalaman sa lahat ng ito. Pasensya na pero nagkakamali kayo. Kapapadala ko lang ng video kay Secretary An. Hintayin nating dumating siya at tignan natin kung ano ang sasabihin niya. Si Secretary An ay mula sa Beijing, ang nangungunang grupo at siya ang Chief Secretary ng Kiao Group. Paano makikilala ng isang taong tulad mo ang isang tulad niya?
sabi ni Secretary Ann. Darating na siya sa Changsheng Group sa loob ng 2 minuto. Kayo dapat mas mag-alala kayo sa sarili nyo. Manager Kiao, kilala ba talaga niya si Secretary Ann? President Wang, isa lang siyang ulila na lumaki sa mga tira-tirang pagkain. Hindi nga siya makakalapit kahit sa mga security guard ng Kiao Group. Kahit ano pa ang mangyari, kapag dumating si Secretary Ann at naniwala sa mga sinabi niya, talagang tapos na ako. Hinding-hindi niya dapat makausap si Secretary Ann. Manager Kiao, hindi ba tinanggal na siya sa trabaho? Bakit nandito pa siya? Lumayas ka na. Kiao Muro, ako na mismo ang magpapaalis sa iyo. Lumayas ka na. Anong ginagawa mo? Ang Secretary Ann, Ma'am, ayos lang po ba kayo? Ang mga taong ito ay nangahas na. Ann, Secretary Ann, huminahon po kayo. Ang intern na ito ay naging bastos sa nakakataas sa kanya at ayon sa patakaran ng kumpanya, ang mga empleyadong tulad niya ay dapat tanggalin. Sumusunod lang po ako sa mga alituntunin. Secretary Ann. Secretary Ann, isa lang siyang baliw na babae. Gumagawa-gawa lang siya ng kwento para sirain ang dangal ko. Miss Kiao, naipadala na niya sa akin ang video ng pambabastos mo at nangangahas ka pang magsinungaling? ang probinsyanong si Kiao Muro, paano siya nagkaroon ng contact info ni Secretary Ann? Mga tauhan. Dalhin siya kasama ang mga ebidensya, itapon siya sa istasyon ng pulis para maparusahan ng mga autoridad. Secretary Ann, nagkamali po ako. Secretary Ann, patawarin niyo po ako. Tara na. Secretary Ann, patawad po. Hindi ko akalain na ganoon pala ang tunay na ugali ni President Wang sa tagal nating magkasama, hindi ko man lang napansin iyon. Naku, nakakahiya po talaga. Manager Kiao, base sa mga ulat, ang inyong Changsheng Group ay may malalang kaso ng pang-aapi sa trabaho at hinahayaan mo lang na mangyari ang mga ito? Sa tingin mo, paano kita dapat parusahan? Secretary Ann, hindi po ganoon ang nangyari gaya ng iniisip niyo. Pasensya na po, pagkakamali ko po ito sa trabaho. Huwag po kayong mag-alala, sisiguraduhin kong iimbestigahan ko ito pagbalik ko. Bibigyan kita ng 1 linggo at kapag hindi mo ito naayos, humanda na kayong magsara sa Changsheng Group. Opo, siguradong aayusin ko po ito. Sandali po, Secretary Ann, ihahatid ko na po kayo. Kiao Fei, tapos na ang mga araw ng panggugulo mo. Kiao Muro, huwag ka masyadong mayabang. Sir, maayos na po ang lahat. Mabuti. Nasa labas mag-isa si Muro. Medyo nag-aalala pa rin ako sa kanya. Tamang-tama. Hindi naman masyadong busy ang negosyo ni Hongchen ngayon. Mas mabuting papuntahin siya sa Changsheng para magtrabaho at manatili doon pansamantala. Sa ganitong paraan, hindi lang niya matutulungan si Roro, kundi mapapalapit din silang dalawa sa isa't isa. Tatawagan ko na po si President Gu. May iaanunsyo akong napakahalagang bagay. Simula kahapon, ang ating Changsheng Group ay formal na naging bahagi na ng Kiao Group. Napakagaling, ang galing talaga. Bakit biglang binili ni Lolo ang Changsheng Group? Bukas, magsisimula na sa pwesto ang bagong presidenteng ipinadala ng pamilya Kiao. Nagdesisyon ang kumpanya na magdaos ng isang welcome party para sa kanya. Kiao Fei, ikaw ang mamahala sa paghahanda para sa piging. Nga pala, Kiao Muro, sabi ng presidente. Hindi pa itinuturing na regular na empleyado ang mga intern, kaya hindi mo na kailangang dumalo sa piging. Hindi ko akalaing nag-ayos pa si Lolo ng bagong presidente. At hindi pa pinapayagan ni Manager Kiao na dumalo ang mga intern. Grabe, saan ba nila nahanap ang siraulong iyon? Ate Faye, hindi madali ang trabahong salubungin ng boss. At kapag nagkamali tayo, maaaring magalit ang ating boss. Bakit mo ba tinanggap ang mahirap na trabahong ito? Masyado mong minamaliit si Ate Faye. Si Ate Faye ang supervisor ng kumpanya natin. Anong malalaking proyekto ba ang hindi niya panahawakan? Ang isang simpleng welcome party lang ay hinding-hindi makakapagpahirap kay Ate Faye. Para sa inyong mga ordinaryong tao, ang humanap ng magandang lugar para pasayahin ng boss ay medyo mahirap talaga. Pero para sa mga gaya naming mayayaman, marami kaming kakilala. Ang boyfriend ko ang general manager ng Jinli Hotel. Kaya kung gusto kong magpareserba ng VIP room sa Jinli Hotel, napakadali lang yan para sa akin. Jinli Hotel? Iyan ba ang isa sa 10 pinakamaluluho na hotel sa mundo na Jinli Hotel?
Nabalitaan ko na ang Jinli Hotel, maging ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol na nagkakahalaga ng $1,000,000 bawat metro. Ang mga pagkain nila ay galing pa sa mga pinakasosyal na sangkap sa buong mundo. Ang mga taong walang $10 billion na yaman ay walang karapatang pumasok sa loob ng Jinli Hotel. Ang galing mo talaga, Ate Faye. Di ba kusina lang ng pamilya ni Gu Hongchen ang Jinli? Hindi naman yata ganoon kaenggrande iyon. At saka hindi masarap ang pagkain doon, mas masarap pa ang niluluto ko. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataong pumasok sa Jinli Hotel. Utang na loob namin ito sa iyo, Ate Faye. Hay nako, ang Jinli Hotel ay karaniwang lugar lang na kinakainan ko sa sobrang dalas ko doon. Nakakasawa na rin sa totoo lang. Pero dito sa Beicheng, parang wala namang ibang pagpipilian bukod sa Jinli Hotel, kaya pagtiyagaan na lang muna natin. Kiaomuro? Isang hamak na taga-bukid na wala namang karapatang sumama sa salo-salo? Anong tinatawa-tawa mo riyan? Kiao Fei, bawasan mo ang pagyayabang. Baka mamaya ay mapahiya ka lang. Kiaomuro, anong pinagsasabi mo? Inggit ka lang yata at ayaw mong may nakakalamang sa iyo. Inggit ako sa kanya? Nakakatawa naman iyan. Nakakainis talaga. Yung bagong presidente, may kinikilingan pagdating sa mga intern. Hindi ito maaari. Kailangang malaman ni Lolo ang tungkol dito. Gu Hongchen? Akala ko ba nasa ibang bansa ka para sa inspeksyon? Bakit hindi mo sinabing nakabalik ka na? Kagabi lang lumapag ang eroplano ko, hindi pa kita naabisuhan. Gutom ka na ba? Halika, ililibre kita ng pagkain. Sige po. Nagpa-auction ang Jinli Hotel para sa isang Australian Blue Lobster, pati na rin ang isang bote ng Romani Conti noong 1,900 at 45. Gusto mo bang subukan? Sa Jinli Hotel, bukod sa magandang presentation ng pagkain, nawawalan ako ng gana tuwing kumakain doon. Ang Jinli Hotel ay isa sa 10 pinakasikat na hotel sa buong mundo. Sa buong Beicheng, ikaw lang siguro ang nangahas na sabihing hindi masarap ang pagkain sa Jinli Hotel. Ikaw lang talaga ang ganyan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Bakit? Pinagtatanggol mo na ba sila dahil ikaw ang may-ari? Ay oo nga pala. Mayroon ka bang invitation card para sa Jinli Hotel? Pahingi naman ako ng isa. Kung gusto mong pumunta sa Jinli Hotel, pumunta ka lang. Bakit kailangan mo pa niyon? Kasi si Lolo, kung saan-saan nakahanap ng baliw para maging presidente ng Changsheng Group, sabi ba naman ng baliw na iyon, walang karapatan ng mga intern na dumalo sa welcome banquet bukas. Kaya naman, kailangang pumunta ako bukas para parusahan siya at ipakita ang galing ko. Kailan ko sinabi ang ganoong bagay? Hindi ikaw ang tinutukoy ko, yung baliw naming presidente ang sinasabi ko. Mayroon ka ba o wala? Bigyan mo na ako ng isa. Sige, sige. Ibibigay ko sa iyo kung iyan ang gusto mo. Mukhang hindi pa alam ng makakalimuting ito na ako ang bagong presidente. Hayaan na, hindi ko muna sasabihin sa kanya. Kumanda ka sa akin. Tigil. Pakita po ang iyong imbitasyon. Tuloy po kayo. Dati, napadaan lang ako rito ng maraming beses. Ngunit sa wakas ay may pagkakataon na akong makapasok, sobrang excited na ako. Ate Faye, pagkatapos nitong welcome party, siguradong magugustuhan ka ng ating boss. At dahil sa proteksyon ng ating boss, siguradong ikaw ang magiging pangalawa sa kanya at mas mataas sa lahat sa kumpanya. Kiaomuro, bakit siya narito? Hindi ba wala siyang karapatang dumalo sa welcome party ngayon? Kiaomuro, anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihing nag-apply ka rito bilang janitress? Kung ano ang ipinunta nyo rito, iyon din ang dahilan ko. Matagal nang inanunsyo ng boss na walang karapatang dumalo ang mga intern sa party na ito. Bakit? Hindi mo ba narinig? Malinaw na nakasulat sa employee handbook na ang lahat ng empleyado ay may karapatang dumalo sa anumang aktibidad ng kumpanya. Siguro ay hindi alam ng bagong boss ang panuntunang ito, kaya mali ang utos na ibinigay niya. Bilang tauhan ng boss, responsibilidad ko na itama siya. Ha? Nakakatawa ka, napakalakas naman ng loob mo. Naglakas loob ka talagang itama ang pagkakamali ng boss? Pinapayuhan kita, umalis ka na. Lumayas ka na rito. Parating na ang boss anumang oras. Huwag kang magpahiya rito. Kahit maghabol ka pa na parang aso, kung wala kang imbitasyon, hindi ka pa rin makakapasok sa pinto ng Jinli.
Sinong nagsabi na wala akong imbitasyon? May karapatan na ba akong pumasok ngayon? Miss, ang iyong ticket ay ang pinakamataas na uri ng ticket dito sa hotel namin. Tuloy po kayo? Tuloy po kayo? Kyamuro, paano ka nagkaroon ng imbitasyon sa Jinli Hotel? Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Pero malaya kang manghula. Narinig ko na ang mga espesyal na imbitasyon sa Jinli Hotel ay 10 lang. Isang ulila lang si Kyamuro. Saan siya kukuha ng imbitasyon? Halatang mamahalin ang suot niyang damit kanina. Kung ako ang tatanungin, siguradong kumapit siya sa kung sinong mayamang lalaki. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng ganyang karaming magagandang gamit? Ang mga bagay na iyon, baka nakuha ni Muro gamit ang sarili niyang pagsisikap. Ang panghuhusga niyo sa kanya ay parang sumusobra na yata. Linjia, nakapasok ka lang sa Jinli Hotel ngayong araw. Dahil sa tulong ni Ate Faye. Nagawa mo pang ipagtanggol si Kyamuro dito? Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Wisit ka, Kyamuro? Nahirapan akong humanap ng paraan para pigilan siyang makapunta sa piging na ito. Pero nagawa pa rin niyang humabol. Hindi maaari. Hindi ko hahayaang masapawan niya ako sa welcome party. Hindi ba ito ang pinakamahal na luxury room ng Jinli Hotel? Ang pagkakaalam ko, maliban na lang kung pumayag si Pamilyang Gu, ay hindi ito pwedeng iparenta sa kahit sino. Hemp, anong maruming paraan na naman kaya ang ginawa nitong si Qiao Fei? Sino ang nagsabing maupo ka dyan? Tumayo ka riyan. Sinasabi ko sa iyong tumayo ka? Bingi ka ba? Kyamuro, wala ka talagang pakiramdam sa paligid mo. Isang hamak na intern lang na nakapasok sa pribadong kwartong ito, binigyan ka na ng pagkakataon ni Ate Faye. Anong karapatan mong umupo sa upuan para sa pangalawang pinuno? Magsilayas kayo sa upuan nyo. Tama. Si Ate Faye ang supervisor ng kumpanya. Siya rin ang nagplano ng piging na ito. Si Ate Faye lang ang may karapatang maupo rito. Tumayo ka na agad. Huwag mo nang sayangin ang kabaitang ibinibigay sa iyo. Muro, baka mas mabuting ibigay mo na lang ang pwesto mo. Sa akin naman talaga ang upuang ito. Wala akong dahilan para ibigay ito sa mga taong wala namang kinalaman. Kyamuro, sinasadya mo ba talaga akong kalabanin? Ate Faye, bakit mo pa siya kinakausap? Gusto lang niyang magpasikat sa harap ng presidente para sapawan ka. Hemp, ang taong ito ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hempi, parusahan na lang natin siya at paalisin dito. Naglakas loob ka pa talagang lumaban? Qiao Fei, hindi ba't ipinagmamalaki mo na ang Jinli Hotel ay parang sarili mong kusina? Kung ganoon, ang mga patakaran ng Jinli Hotel, dapat ay alam mo kaysa kanino man, di ba? Ito ang high-level invitation ng Jinli Hotel. Ayon sa patakaran ng hotel, ako ang pinaka-importanting bisita ng hotel na ito. Kaya nararapat lang na maupo ako rito. Kung hindi ka sang-ayon, magreklamo ka sa pamunuan ng hotel. Ikaw, Mahal ko, nagustuhan mo ba ang inihanda kong kwarto para sa iyo? mahal, bakit ngayon ka lang dumating? Siyempre, dahil naghanda ako ng sorpresa para sa iyo. Ngayong araw, sisiguraduhin kong magiging proud ka sa akin, haha. Ipakikilala ko sa inyong lahat. Ito ang boyfriend ko na si Zhuang Qiang. Siya rin ang general manager ng Jinli Hotel na ito. Nandito tayo sa Jinli Hotel, ang kaisa-isang pinaka-luxury na private room dito. Mamaya, ihahain ko sa inyo ang aming pinakamahusay na putahe. Kaya, mag-enjoy lang kayo ngayong araw. Ang luxury private room na ito ng Jinli Hotel, bukod kay Pamilyang Gu, kahit gaano ka pa kayaman ay mahirap itong rentahan. Pero Manager Zhuang, nagawa mo itong ipagamit sa amin. Napakagaling mo talaga. Dito sa Jinli Hotel, bukod kay Pamilyang Gu, ang boyfriend ko lang ang may kapangyarihang magdesisyon. Kahit anong oras ko gustong gamitin ang kwartong ito, isang salita lang niya ay ayos na. Manager Zhuang, napakabait mo talaga kay Ate Faye. Ate Faye, sobrang naiinggit ako sa iyo. Isang manager lang pero nangahas na gamitin ang pribadong kwarto ni Pamilyang Gu. Kapag nalaman ito ni Gu Hongchen, siguradong parurusahan ka at itatapon sa dagat. Sandali, mahal. Sino ba ang babaeng iyan? Siya ang bagong intern sa kumpanya namin na si Kyamuro. Isang taong walang alam kahit sa simpleng etiquette sa hapagkainan, isang ulilang walang pinag-aralan. Ang invitation card ng hotel na ito. Kung wala kang yaman na $100 bilyong, wala kang karapatang magkaroon nito. Posible kayang isa siyang mayamang tagapagmana na nagtatago ng identidad na si Miss. Kung makakalapit ako sa kanya, ito pa ang mangangailangan sa isang hamak na gaya ni Qiao Fei, AMP.
Hindi ko alam kung saang mayamang pamilya kayo galing, miss. Maaari ba tayong maging magkaibigan? Mahal ko, isang ulila lang naman si Kiao Muro. Bakit ka ba nagiging magalang sa kanya? Tumahimik ka. Ang taong may hawak ng ganitong klaseng imbitasyon sa hotel, siguradong napakayaman at makapangyarihan. Miss, mula sa anong mayamang pamilya po ba kayo nang galing? Maaari po bang magkaroon ng pagkakataong makilala kayo ng mas malalim? Alisin mo ang madumi mong kamay. Huwag mo akong balakan ng iyong mga diskarte. Kapag sinubukan mo pa akong hawakan, hindi ako magdadalawang isip na parusahan ka. Mahal ko, si Kiao Muro ay isa lamang ulila na itinapon na ng sarili niyang mga magulang. Ang imbitasyon na iyan, nakuha niya lang iyan sa pagbebenta ng sarili sa mga matatandang mayaman. Hindi iyan talaga sa kanya. Bakit ka naniniwala sa kanya? Manager Zhuang, itong si Kiao Muro ay isang malaking sinungaling. Walang lumalabas na totoo sa bibig ng Kiao Muro na iyan. Huwag na huwag po kayong magpapaloko sa kanya. Walang hiya, nagawa mo pa akong lokohin. Kapag nalaman ko kung saan talaga galing ang imbitasyong ito, pagbabayarin kita. Mahal ko, napakadali lang naman parusahan ng isang tulad ni Kiao Muro na walang backer. Napakadali lang yan. Araw ko ito ngayon. Ayaw kong masapawan niya ako. Huwag kang mag-alala. Inayos ko na ang lahat. Hinding-hindi kita hahayaang mapahiya sa harap ng bagong boss. Hahaha. Pasok. Tuloy kayo. Kamakailan lang, kami sa Jinli Hotel ay nakakuha ng bagong batch ng mga top tier na Australian lobster. Itong kulay asul na ito, nag-iisa lang ito. Ito ang espesyal na regalong inihanda ko para sa iyo, haha. Mahal, alam ko namang ikaw ang pinakamabait sa akin. Diyos ko, ito ba ang usap-usapang nagkakahalaga ng $1 milyong na Australian Blue Lobster? Sa cellphone ko lang nakikita ang blue lobster na ito. Hindi ko akalaing makikita ko ito ng personal ngayon. Isang lobster na nagkakahalaga ng $1 milyong, ibinibigay lang ng basta-basta. Manager Zhuang, hindi ka nga talaga matatalo bilang pangalawa sa pamumuno sa Jinli Hotel. Napakagalante mo. Lobster lang naman iyan, wala lang sa akin ang pera. Basta gusto ng ating Fei-Fei, kahit ang buwan sa langit ay susungkitin ko para lang maibigay sa kanya, hehe. Ate Faye, inggit na inggit ako sa iyo. Ang swerte mo talaga. Muro, bilis, lumapit ka rito. Naghanda si Manager Zhuang para kay Ate Faye ng isang espesyal na Australian Blue-tailed Lobster. $1 milyong ang halaga nito. Hindi ba't isa lang ang Australian Blue Lobster? Bakit mo ginagamit sa sarili ang napakamahal na sangkap na ito? Isang hampas lupa? Swerte mo nang makita ito kahit isang beses. Ang lobster na ito ay inihanda talaga para sa boss. Huwag kang umasang matitikman mo ito. Sa dukha niyang sikmura, bagay ba sa kanya ang ganyang kamahal na pagkain? Peke lang naman iyan. Kung sinong may gustong kumain yan, gawin nyo. Ang mga sipit ng asul na lobster ay hugis parihaba at pantay ang kinalalagyan ng mga batik nito. Habang ang sipit na ito ay hugis bilog, hiwa-hiwalay ang mga batik, ito ay peke lang at ginawa lang ng tao. Ay, parang ganoon nga ang nangyari. Hindi ba isa lang siyang mahirap na ulila? Bakit ang dami niyang alam sa ganitong mamahaling pagkain? Kung totoo man ito o hindi, dapat alam iyan ni Manager Zhuang. Tama ako, di ba Manager Zhuang? Ako kaya, ang General Manager ng Jinli Hotel. Anong mamahaling pagkain ba ang hindi ko pa nakita o hindi pa nakakain? Ang asul na lobster na ito na nagkakahalaga ng mahigit $1 milyong, kahit ilan ay kaya kong makuha. Masyadong sayang sa oras kung gagawa pa ako ng peke nito. Kiao Muro, wag na nating pag-usapan ang asul na lobster. Kahit pa ang pinakamababang kalidad na lobster ay sigurado akong hindi mo pa nakikita, di ba? Akala mo ba porke nakabasa ka ng ilang impormasyon sa internet ay alam mo na ang lahat? Nagmamagaling ka pa sa harap ng boyfriend ko? Wala ka talagang hiya. May mga tao talaga na mahirap na nga, ay wala pang pakiramdam sa sarili. Akala mo siguro lahat ng tao ay katulad mo, na walang alam at sobrang mangmang. Ang boyfriend ko ang pangalawa sa pinakamataas sa Jinli Hotel. Anong gusto ko ang hindi ko makukuha? Kiao Muro, pinapayuhan kita? Umalis ka na lang dito ng kusa? Dahil nagpapahiya ka lang ng sarili mo rito. Masyado kayong nagpapanggap na mayaman. Tingnan natin kung hanggang kailan nyo kayang magpanggap. Sige, pero sa ganito kasarap at kagarbong pagkain, hindi pwede kung walang kapares na masarap na alak, di ba? Nabalitaan ko na ang Jinli Hotel ay may bote ng 45 na $6 na milyong ang halaga ng Romani Conti. Kiao Fei, hindi ba sinabi mo na sa Jinli Hotel ay makukuha mo ang lahat ng gusto mo? Bakit hindi mo ilabas iyon para matikman nating lahat?
Ang Romani Conti na nagkakahalaga ng 6 na milyong dolyar. Ang presyong iyan ay sapat na para bumili ng isang bahay. Napakaganda naman ito. Totoo ba, Ate Faye? Makakatikim ba talaga kami niyan? Hindi ko pa iyan nakikita sa buong buhay ko. Isang bote lang naman iyan ng alak, di ba? Para sa boyfriend ko, madali lang yang makuha. Dahil gusto ninyong makatikim, pagbibigyan ko kayo. Ang galing mo talaga, Ate Faye. Ikaw na ang bida. Mahal, ilabas mo na ang alak na iyon para mamulat naman ang mga mata nila sa katotohanan. Talagang binibigyan ako ng sakit ng ulo ng babaeng ito. Ang alak na iyon ay para kay President Gu na sadyang inihanda para sa kanyang mapapangasawa kapag ginalaw ko iyon. Baka matapos na ang maliligayang araw ko. Ano? Kasi? Bakit parang nag-aalangan si Manager Zhuang? Huwag mong sabihing wala na ito sa iyong kapangyarihan. Kiao Muro, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Walang bagay na hindi kayang gawin si Jinli Hotel para sa akin. Mahal, sige na, ilabas mo na ang alak para hindi na ako maliitin parang dukhang ito. Napahiya na ako dahil sa babaeng ito, napakasama nito, para sa imahe ko. Kukunin ko na muna ang alak para mapatahimik na siya. Maghintay lang kayo, kukunin ko na ang alak ngayon din. Kiao Muro, ilang beses mo na akong binabangga? Kapag nakuha na ng boyfriend ko ang alak, ipapakita ko sa iyo kung sino ang kinakalaban mo. Tingnan nyo ng mabuti, ang bote na ito ay ang Romani Conti mula noong 1945 sa buong mundo, 10 na lang ang natitira. Kahit na napakamahal ng presyong 6 na milyong dolyar, pero para sa akin, maliit na halaga lang iyan. Ang isang maliit na bote na ito ay nagkakahalaga ng 6 na milyong dolyar? Ate Faye, marunong talaga mag-enjoy ang mga mayayamang katulad nyo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Napakamahal ng alak na iyan. Kapag nakatikim niyan, sulit na ang buhay ko. Hindi ko akalain na may lakas talaga kayo ng loob na dalhin ang alak na ito rito. Minaliit ko yata kayo. Ano ngayon? Ano mang bagay na gusto ko ay nakukuha ko. Ito ang pagkakaiba nating dalawa? Naiintindihan mo ba? Bilisan mo at buksan na ang alak para sa lahat? Hindi pwede? Wala pa ang bagong president nyo. Hindi magandang buksan ang alak ngayon. Mukhang natatakot si Manager Zhuang na buksan ang alak. Mahal ko, anong nangyayari sa iyo ngayon? Bakit parang nag-aalangan ka? Isang bote lang naman iyan, di ba? Kailangan bang maging ganito kaingat? Oo nga po, Manager Zhuang. Hindi naman po kawalan ng galang kung isasali na agad ito para sa president. Kahit maamoy ko lang po kapag binuksan ang takip, sapat na. Ano kasi? Buksan mo na yan ngayon din. Huwag kang magsisi. Bakit naman ako magsisisi? Bilisan mo at buksan na. Huwag nang maraming satsat. Sige, bubuksan ko na. Hindi pwedeng buksan. Tapos na. Sira na ang lahat. Ikaw. Nako po. Manager Zhuang, sa reaksyon mong iyan, hindi kaya sa boss mo ang alak na ito? Pero dahil nabuksan na ito, wala na tayong magagawa. Tapos na iyan. Hindi ba talaga pwedeng buksan ang alak na ito ng basta-basta? Naku, baka mapahamak tayo, Ate Faye. Ano ba talaga ang nangyayari? Mahal ko, hindi ba't sabi mo ikaw ang second in command dito sa Jinli Hotel? Bakit parang hindi ka man lang makapagdesisyon sa pagbubukas ng alak? Hindi kaya niloloko mo lang ako? Masyado na akong nagmayabang. Hindi makabubuti sa akin kung mabubuko ako ngayon. Hay, paano naman mangyayari iyon, babe? Ang alak na ito ay inihanda ko talaga para sa iyo. Hoy, bakit nakatunganga ka lang? Bilis, isalin mo na ang alak. Huwag ka na magalit, babe. Kiao Muro, bingi ka ba? Hindi mo ba narinig na pinapasalin ka ni Manager Zhuang ng alak? Wala ka man lang pakiramdam sa paligid mo. Kiao Muro, narinig mo naman siguro na ang alak na ito ay mula kay Manager Zhuang para sa aming si Ate Faye. Hindi ba dapat ay humingi ka ng paumanhin sa iyong mapanghamak na pag-uugali kanina at humingi ng tawad kay Ate Faye? Hindi sapat ang basta hingi lang ng paumanhin, di ba? Kiao Muro, bilisan mo at lumuhod ka sa harap ni Ate Faye at humingi ka ng tawad. Nagtatanong lang naman si Muro. Hindi naman yata sobra iyon? Bakit kailangan pagtulungan niyo siya? Tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita rito? Ako naman ay mapagpatawad? Kaya hindi na kailangang humingi ng tawad. Ang alak na ito ay ililibre pa rin kita. Tingnan mo, pati iyang basahan mong suot ay tila nagmukhang mamahalin. Hello? Darating na po si CEO. Sige po, ihahanda ko na ang lahat dito.
Malapit na rito si CEO? Kaya bilisan mo at magpalit ka na ng madumi mong damit? Baka masira mo pa ang paningin ni CEO? Kilos na, para kang tuod dyan. Napakahina mo. Isang araw lang kitang hindi nakita. Bakit ang dungis mo na ngayon? Dahil lang naman ito sa bote ng red wine mo. May nagbuhos ba ng alak sa iyo? Sino ang may lakas ng loob na gumawa niyon? Kiao Muro, welcome party ito para sa ating president ngayon. Pero nagawa mo pang isama dito ang lalaking binabayaran mo sa labas? Ang kapal din ng mukha mo, no? Mukha nga siyang mayamang binata. Nagtataka ako kung saan kumuha si Kiao Muro ng pambili ng gown. Ibinebenta na pala niya ang sarili niya sa iba. Sa tingin ko nga, baka pinagsasabay niya ang dalawang lalaki. Sinasamahan niya ang matandang lalaki sa labas. Pagkatapos ay ginagamit ang maruming pera para buhayin ang lalaking ito. Haha. Napakagaling mong gumawa ng kwento. Parang wala kang balak gumawa ng mabuti sa buhay mo. Kiao Muro, dahil lang sa pagsasama mo ng kung sinong lalaki sa party na ito, pwede na kitang palayasin dito. Mas mabuting mag-alala ka muna sa sarili mo. Honey, palayasin mo na sila agad? Baka kung anong sakit pa ang makuha natin sa mga taong iyan. Ito ay isang luxury suite ng Jinli Hotel. Hindi ito lugar para sa mga pulubi. Umalis na kayo kung ayaw nyo ng gulo. Sino ang pinalalayas mo? President Gu, kailan pa po kayo nakabalik sa bansa? Sinong President Gu? Honey, lalaking binabayaran ng siya ni Kiao Muro sa labas? Baka nagkakamali ka lang ng nakikita? Tumahimik ka. Siya ang tagapagmana ng Gu Group at ang tunay na may-ari ng Jinli Hotel. Siya ang tagapagmana ng Gu Group. Gu Group? Hindi kaya iyan ang may mga ari-arian sa buong mundo? Nakapantay ng pamilya Kiao ng Beicheng, ang pamilya Gu, na pinakakilalang pamilya sa Beicheng. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Pero ang isang marangal na tao na gaya ni President Gu, paanong makikilala ang isang hampas lupang gaya ni Kiao Muro? At base sa nakikita ko sa relasyon nila, mukhang hindi ito ordinaryo. Huwag kang magulo, may mga nakatingin. Anong ginagawa mo rito? Pag-usapan natin iyan mamaya. Ayusin muna natin ang problema sa harap natin. President Gu, Miss Kiao, naging bulag po ako at hindi ko kayo nakilala. Nagkasala po ako sa inyo at kay Miss Kiao. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Patawad po. Talagang humihingi po ako ng tawad sa inyo. Patawarin ka? Ang napakaluhong kwartong ito ay hindi maaaring iparenta ng walang pahintulot mula sa aming pamilyang Gu. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot para mangahas na iparenta ito? At isa pa, ang bote ng 1945 na Romani Conti na inihanda kong regalo para sa aking mapapangasawa. Nakuha mo pang ilabas? Napakatapang ng apog mo. Sandali, President Gu. Pagbigyan niyo na po ako sa pagkakataong ito. Patawarin niyo ako ngayon. Hindi na po mauulit, President Gu. Sekretaryo Zhao, dalhin siya sa minahan para magtibag ng mga bato. Kapag nabayaran na niya ang renta at ang halaga ng alak, tsaka niyo lang siya pakawalan. Masusunod po. Teka, President Gu. President Gu. President Gu. Aray, President Gu. Para naman sa inyong tatlo, hindi lang dahil sa tinapunan niyo ng alak si Muro, kung hindi dahil na rin sa kawalan niyo ng galang. Dahil diyan, kayo ang gagawa ng lahat ng paglilinis. Dito sa buong kumpanya ng Changsheng ngayong araw. Kami ang paglilinisin mo? Bakit? Hindi ka naman ang presidente. Anong karapatan mong utusan kami? Ang lakas ng loob mo. Siya ang bagong hirang na presidente ng kumpanyang Changsheng. Ikaw? Ikaw ang bagong presidente? Sekretaryo Joe, ikaw ang magbabantay sa kanila. Tara na. Bitawan mo ako. Bakit hindi mo asikasuhin ang mga bagay sa pamilya Gu? At bakit ka pumunta rito sa Changsheng para maging presidente? Kaninong plano ito? Si Lolo ba ang may gawa nito? Nagkakamali ka? Kung ikaw nga ay nagawang itago ang pagkakakilanlan mo bilang intern, hindi ba't pwede rin akong maging presidente ng isang maliit na kumpanya? At saka, matagal na rin tayong hindi nagkikita. Ginawa ko ito para mas madalas kitang makasama. Masyado kang mapaligo sa salita. Hindi ako naniniwala sa iyo. Uy, saan ka pupunta? Siyempre, uuwi para magpalit ng damit. Ano ba? Ibaba mo ako. Maraming nakatingin sa atin. Huwag kang umasa. Nakakainis talaga.
Ang walang hiyang Kiao Muro na iyon. Dahil sa kanya ay naglilinis lang ako rito sa kumpanya. Pagbabayarin ko talaga siya. Uy, napansin niyo ba? Ito mukhang kakaiba ang relasyon ni na President Gu at Kiao Muro. Matagal ko na iyang napapansin. Itong si President Gu, parang hindi na maalis ang tingin niya kay Kiao Muro. Baka si Kiao Muro ang girlfriend ni President Gu. May sakit ka ba sa utak? Alam ng buong Beijing na ipinagkasundo si na pamilyang Gu at pamilya Kiao para sa kumpanya. Ang tunay na girlfriend ni President Gu ay ang mayamang si pamilya Kiao. Paano namang magiging siya si Kiao Muro? Pero, ibang-iba talaga ang turing ni President Gu kay Kiao Muro. Kiao rin ang apelido ni Kiao Muro. Hindi kaya siya talaga ang mayamang si pamilya Kiao? Si Kiao Muro ang mayamang si pamilya Kiao? Parang imposible naman yata iyan. Paano mangyayari iyon? Kilala ko kung anong klase ng tao si Kiao Muro. Alam na alam ko ang pinanggalingan niya. Isa lang siyang ulila na walang gustong kumuha sa ampunan. Malabong-malabo na may kinalaman siya kay pamilya Kiao. Isa pa, napakataas ng antas ni pamilya Kiao. Bakit naman siya magtatrabaho rito bilang intern? Sa bagay. O baka naman lihim siyang babae ni President Gu? Iyan din ang tingin ko. Kanina, sinusubukan ni Kiao Muro na lumayo kay President Gu. Sigurado iyan. Mapanukso talaga itong si Kiao Muro. Magaling talaga siyang lumandi ng lalaki. Nagawa niya pang agawan si pamilya Kiao. Talagang naghahanap siya ng gulo. Kayong dalawa, makinig kayo. Simula ngayon, walang magpapakita ng kabaitan sa kanya rito. Ang mga katulad niyang kabit ay nakatakdang pandirihan ng lahat. Dapat lang siyang manatili sa dilim. Paniguradong wala siyang magagawang kahit ano. Ibibigay ko ba talaga ito sa kanya? Masyado bang pambata? Hinto. Kiao Muro? Ano na namang masamang balak ang gagawin mo? Anong ibig mong sabihing masamang balak? Anong kung ano-anong sinasabi mo riyan? Kiao Muro, huwag ka nang magpanggap dito. Akala mo ba na itatago mo ito ng maayos? Alam na naming lahat. Hindi ba't kabit ka lang ni President Gu? Anong problema sa paningin ng mga taong ito? Kailan pa ako naging kabit ni Gu Hongchen? Ang girlfriend ni President Gu ay si eldest Miss Kiao. Nagtatrabaho ka ngayon sa subsidiary ng Kiao Group, pero nagagawa mo pang akitin ang lalaki ni eldest Miss Chow? Kapag nalaman ito ni pamilya Kiao, sa tingin mo ba ay makakatagal ka pa rito, Kiao Muro? Kiao Muro, dati ang tingin ko lang sa iyo ay isang nakakairitang hampas lupa. Hindi ko akalain, talaga namang hindi ko akalain, na ang tunay mong pagkatao ay isa palang walang hiyang babae. Napakadumi ng takbo ng mga isip ninyo. Wala akong panahon na makipagtalo sa inyo. Hinto! Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Ano yan? Akin na. Ibigay mo sa akin. Kiao Fei, hindi ka ba tinuruan ng nanay mo ng kagandahang asal? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan sa akin? Kiao Muro, ang lakas ng loob mong saktan ako. Gumagawa kayo ng mga maling balita tungkol sa akin ng walang ebidensya. Kulang pa ang isang sampal sa ginawa nyo. Kayo, mas mabuting ayusin nyo ang mga pananalita nyo. Kapag nagpatuloy pa kayo, ako na mismo ang magpapatahimik sa inyo. Pagkatapos mo akong saktan, akala mo ba makakaalis ka lang ng ganyan? Ang tsokolate ko. Kiao Fei, huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Ate Faye, Valentine's Day ngayon. Siguradong ibibigay niya ang mga tsokolating iyan kay President Gu. Kiao Muro, napakababa mo talaga. Huwag mong isipin na dahil wala si eldest Miss Kiao, ay ikaw na ang bida. Nangarap ka pa talagang makipag-date kay President Gu sa Valentine's? Nakakasuka, wala kang hiya. Naniniwala ka ba? Nasasabihin ko kay pamilya Kiao ang tungkol sa pagiging kabit mo ngayon din? Sige, tuturuan kita. Sabihin mo na ako, si Kiao Muro, ay bawat minuto sa kumpanya ay tinutukso si President Gu at nagtagumpay ako. Tingnan na lang natin kung ano ang magiging reaksyon ni pamilya Kiao. Maghintay ka lang. Ikaw! At heto pa, pwede mo ring idagdag. Sabihin mo na may palihim kaming pagkikita ni President Gu ngayon. Mas maganda ang kalalabasan niyan. Napakayabang niya talaga. Ate Faye, ano po ang susunod nating gagawin? Kiao Muro, lintik lang ang walang ganti, maghintay ka. Pinsan,
Ilang araw pa lang simula nang dumating si Kiao Muro, pero nakuha na agad niya ang atensyon ni President Gu. May matitira pa bang pwesto para sa ating dalawa sa kumpanyang ito? Itong si Kiao Muro, siguradong darating ang araw na maglalabas iyan ng kung ano-anong kwento kay President Gu. At baka tayo pa ang mapalayas dito. Hindi na tayo pwedeng maghintay lang ng ganito. Isip ka na agad ng paraan. Masyado ko palang minaliit ang babaeng iyon. Hindi ko akalain na ang isang simpleng intern ay makakagawa ng ganitong kalaking gulo. Ilang taon nating pinaghirapan ang posisyon natin sa kumpanyang ito, hindi ito pwedeng masira lang dahil sa kanya. Pinsan, may naisip ka na bang plano? Kung nagawa ni Matandang Gu na humanap ng iba noon, paniguradong uulitin niya iyon sa pangalawang pagkakataon. Ang kagustuhan ng mga lalaki, hinding-hindi iyan makokontento. Pinsan, ang ibig mo bang sabihin ay... Ang pamilya Kiao natin ngayon ay unti-unti nang bumabagsak. Kung mayroong isang mayamang tulad ni Matandang Gu na tutulong sa atin, nasasagip sa atin, siguradong magkakaroon ng malaking pagbabago sa pamilya Kiao. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Salamat pinsan, maraming salamat pinsan. Alam ko na ang dapat kong gawin. Kung kaya itong gawin ni Kiao Muro, bakit naman ako magpapatalo sa kanya? President Gu, pinapatawag mo po ba ako? Pumasok ka. Bakit mo ako pinapunta rito? May kailangan ka ba? Bakit ang layo mo sa akin? Hindi naman kita sasaktan. Halika rito. Tabi tayo. Gu Hongchen, binibigyan na nga kita ng respeto, pero ang lakas ng loob mong... Gu Hongchen, anong plano mong gawin? Valentine's Day ngayon, gusto ko sanang makasama ang fiancé ko ng sandali. Pwede ba? Hindi pinapayagan sa kumpanya ang office romance. Ikaw pa naman ang CEO. Ikaw pa mismo ang unang lumalabag sa batas. Ang unang prioridad sa trabaho ko ay ang alagaan ng ating eldest Miss Kiao. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. President Gu, Naku, bakit siya nandito? Anong ginagawa mo rito? Ano ba ito? Pakiramdam ko tuloy para akong kabit na nagtatago. nakita ko po na nasa opisina lang kayo at hindi lumalabas, kaya ipinagtimpla ko kayo ng kape para mabuhayan kayo. Tikman niyo po! Wag na, lumabas ka na. Hindi ako papayag na hindi kita makuha. President Gu, nandito talaga ako para tulungan kayong gumaan ng pakiramdam. Bakit kailangan niyo po akong paalisin agad? Buisit na Kiao Fei na yan. Alam ko namang may masama siyang balak. Ang lakas ng loob niyang akitin ang lalaki ko. Sige nga, sabihin mo kung paano mo papagaanin ang pakiramdam ko. Ha? Nagawa niya pang makipag-flirt sa ibang babae sa harap ko. Nakakagigil talaga. Siyempre, kung ano po ang gusto ni President Gu, kahit anong paraan ay gagawin ko. Tama na, wala kang hiyang babae ka. Bitawan mo siya. Kiao Muro, bakit ka narito? Lalaki ko si Gu Hongchen, hindi ba natural lang na narito ako? Samantalang ikaw, nagsuot ng ganyan para akitin ang boss. Kapag kumalat ang balitang ito, may matitira pa ba sa reputasyon mo? Kiao Muro, ikaw mismo ay may itinatagong pagkatao. Anong karapatan mong humusga? Ang kapal pa ng mukha mong sabihin na lalaki mo si President Gu, napakawalang hiya mo talaga. Ay, pasensya ka na, pero si Gu Hongchen ay talaga namang lalaki ko at magiging bahagi pa siya ng pamilya ko balang araw. Tama ang sinabi ko, di ba, President Gu? Oo, kung ano ang sabihin mo, iyon ang masusunod. President Gu, ang landi ng Kiao Muro na iyan, naghahanap iyan ng ibang lalaki sa likod mo. Napakadami nilang nakapaligid sa kanya. Bakit niyo pa po siya pinoprotektahan? Lumabas ka. Ikaw, kayo. Oh, ayaw mo pang umalis? Gusto mo bang panoorin kaming dalawa na maglambingan? Kiao Muro? Humanda ka sa akin. Lalabanan mo ako? Wala kang laban. Bakit ka tumatawa? Bitawan mo nga ako. Hindi ba't sinabi mo kanina na gusto mong maglambingan? Sino ang gustong makipaglambingan sa iyo? Hindi ba at tanggalin niyo ni Kiao Fei na maglandian kanina? Humanap ka na lang ng ibang babae kung gusto mo ng lambingan.
Hemp. Bitawan mo ako. Napakasilosa mo talaga. Nilevel lang kita. Nagagalit ka na ng ganyan. Sino ang nagsabing nagseselos ako? Ambisyoso ka. Bilisan mong bitawan ako. Kundi ay kikilitiin kita. Sige na. Suko na ako. Sinasabi ko sa iyo, kapag naulit pa ito, talagang papatulan na kita. Nga pala, nilagyan ko ng matinding lason ang tsokolateng iyon. At saka, wala akong kinalaman kung nadurog ang tsokolate. Chamuro, talagang pagbabayarin kita ng matindi. Ate Faye, ayos ka lang ba? Ang Kiyaomuro na ito, ano ba ang ginawa niya kay President Gu para maloko ito? Nagagawa niyang maging tapat sa kanya si President Gu ng ganoon na lang. Ate Faye, kung gusto mong sirain ang relasyon ni na President Gu at Kiyaomuro, bakit kailangan mo pang magpakahirap? Anong ibig mong sabihin? Mayroon ka bang magandang naisip? Ate Faye, naaalala mo pa ba ang boss ng Fengkai Company na si President Gu? Siyempre naman. Isang lalaking mukhang pera at bastos. Ito ang bagong pakikipagtulungan ng ating kumpanya sa Fengkai Company. Kung mapapatumba natin si Kiyaomuro sa oras ng negosasyon at babayaran natin si President Gu para kumuha ng video si President Gu at isend sa iyo, Ate Faye. Pagkatapos ay ilalabas natin ang video sa pulong ng kumpanya. Sa tingin ko, hindi na kailangang ikaw, Ate Faye, ang gumawa dahil siguradong hindi rin palalagpasin ni President Gu si Kiyaomuro, di ba? Ang hakbang na ito ay hindi lang makakatulong sa iyo. Ate Faye, para mapatalsik si Kiyaomuro, makakatulong din ito para makuha mo ang kontrata sa proyekto ng Fengkai Company. Isang bala, 2 ibon. Magandang paraan nga iyan. Sige, maghiwa-hiwalay tayo ng kilos. Miss Kiao, tinawagan mo ako ng ganito kaaga? Huwag mong sabihin, para lang painumin ako ng tsa? Diretso ka ng kausap, President Gu. Kaya hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. Pinapunta kita rito, President Gu, dahil gusto ko sanang humingi ng pabor. Ito ang $200,000 dolyar. Tanggapin mo muna ito. Humph! 200,000? Miss Kiao, kulang yata ang katapatan mo. Down payment pa lang po iyan. Kung magagawa ng maayos ni President Q ang trabaho, babayaran kita ng 10 beses pa na mas malaki. Haha, basta pagdating sa pera, madali akong kausap. Sabihin mo na, anong kailangan? Tulungan mo akong tapusin ang isang taong nagngangalang Kiyaomuro. Anong ginagawa nyo? Gusto nyo na naman ba akong lokohin na makipag-usap sa mga bastos na kliyente? Malinaw ang sinasabi ko sa inyo, hindi ako pupunta. Huwag niyo kaming bintangan sa mga ganyang dumi. Tungkol doon sa nakaharap mong bastos noon, malas mo lang yon. Wala kaming kinalaman doon. Kiyaomuro, huwag kang masyadong mayabang. Kung gusto mong solohin ang proyektong ito, hindi papayag ang kumpanya. Tama, isipin mo nga, kung kaya naming gawin ang napakagandang proyektong ito, sa tingin mo ba ay hahanapin ka pa namin? Sasabihin ko na sa iyo ang totoo, malapit na kaming makipag-ugnayan kay Fengkai Company para pumirma ng kontrata na nagkakahalaga ng $50 milyong at mahalaga ito para sa buong kumpanya. Iniutos ng kumpanya sa aming grupo na bukas ng gabi, dapat dumalo ang lahat ng miyembro sa negosasyon. Basta, naiparating na namin ang mensahe. Kung ayaw mong gawin ito, pumunta ka na lang sa presidente at magbitiw ka na. Huwag mo kaming sisihin pagdating ng panahon. Muro, hindi madaling kausap si Fengkai Company. Sa tingin mo ba totoo ang sinasabi nila? Siguradong may masama silang balak. Masyado kanilang pinagkakaisahan. Siguradong wala silang magandang plano. Muro, baka mas mabuting huwag ka na lang makialam dito. May kasama pa silang Manager Kiao sa taas. Baka wala kang mapala rito. Hindi, kailangan kong sumama sa pagkakataong ito. Matagal na nila akong pinaglalaruan. Panahon na para malaman nila kung sino talaga ang kaharap nila. President Gu, ang lahat para sa araw na ito ay nakasalalay sa iyo? Huwag mong hayaang masayang ang lahat ng pinaghirapan natin. Huwag kang mag-alala, Miss Chow. Basta ba,
Inumin niya ng maayos ang alak na nasa basong ito. Haha, sinisiguro kong walang magiging problema. Teka, bakit wala pa si Kiao Muro? Hindi kaya may napansin siya at tumakas na? Hindi niya pinuntahan si Manager Kiao kahapon at hindi rin niya nakita si President Gu, kaya siguradong darating siya ngayon. Pasensya na sa inyong lahat, nahuli ako, pinaghintay ko kayo. Kiao Muro, masyado ka namang mapagmataas. Pinaghintay mo pa si President Ku ng ganito katagal? Kung hindi lang namin alam, aakalain naming ikaw ang investor. Ang mga kabataang ito na bago lang sa lipunan ay masyadong mainipin. Ilan lang ba sa kanila ang may disiplina sa oras? Pero dahil hindi ako pinaghintay ng isang buong araw ni Miss Kiao, binigyan pa rin niya ako ng muka. Ha. Kiao Muro, bakit nakatunganga ka pa riyan? Humingi ka na agad ng tawad kay President Kuan. Bilis, iabot mo na ang alak. Naisalin na namin ang alak na ito para sa iyo. Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Anong ginagawa mo? President Ku, mali ang mahuli ako ngayon. Humihingi ako ng paumanhin. Sana ay si President Kui ay huwag nang magtanim ng sama ng loob sa isang mainiping kabataang tulad ko. Pasensya na po, Supervisor Kiao. Hiniram ko lang po ang baso ng alak nyo kanina. Hindi naman kayo magagalit, hindi ba? Nasaan na si Kiao Muro? Kasama po ni Muro ang project team para pag-usapan ang proyekto at hanggang ngayon ay hindi pa sila bumabalik. Gaano na siya katagal doon? Mga 2 oras na po. Sekretaryo Zhao, ilocate mo agad ang kinaroroonan ni Kiao Muro. Masusunod po. President Ku, tungkol sa mga detalye ng proyekto, napag-usapan na po natin ang halos lahat. Kung wala na po kayong ibang komento, maaari na po kayong pumirma. Haha, bakit ka ba nagmamadali, Miss Kiao? Ngayong gabi, hindi pa ako nasasamahan ni Miss Kiao na uminom. Ano kaya kung uminom muna tayo ng kahit isang baso lang? Pasensya na po, hindi po ako sanay uminom. Hindi ko po kaya. Kiao Muro, kaming lahat na narito ay nakasama na naming uminom si President Kwa. Ikaw lang ang hindi uminom kahit isang patak? Masyado mo namang hindi binibigyan ng respeto si President Kwapyo. Tama. Kahit hindi ka sanay, hindi ba pwedeng tumikim man lang? Bilang isang nakababata, kailangan ka pa bang pilitin ng paulit-ulit ni President Ku? Masyado kang mayabang. Sa pagnenegosyo, mahalaga sa akin ang tiwala at katapatan. Kung hindi handa si Miss Kiao na ipakita ang kanyang katapatan, kung ganoon ay sa tingin ko ang ating pagtutulungan ay hindi na dapat pang ituloy. Kiao Muro, dahil sa iyo ay mawawalan ang kumpanya ng malaking proyekto, iinom ka ba o hindi? Kung mawawala ang proyektong ito, alam mo ba kung gaano kalaki ang malulugi sa kumpanya? Kaya mo bang panagutan iyon? Uminom ka na! Bilis, uminom ka na. Sige, iinom ako. Hi. Hindi nga naging madaling painumin ka ng alak na ito. Congratulations, Ate Faye. Sa wakas ay matatapos na rin natin ang Kiao Muro na iyan. Titingnan ko lang kung makakabawi ka pa sa akin ngayon. Huwag kang mag-alala, Miss Kiao. Hanggat nandito ako, hinding-hindi siya makakatakas sa akin. Kung ganoon, hihintayin ko na lang ang magandang balita mo. President Ku, tara na. Haha, magandang dilag. Tayo na lang dalawa ang nandito ngayon. Hayaan mong samahan kita ng maayos. Ha 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 ha. Ang aking magandang dilag, huwag kang magmadali. Ihahanda ko lang ang camera at sasamahan na kita. Ha ha ha. Ang aking magandang dilag, nandito na ako. Ha 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 ha. Ikaw? Hindi ka ba tinabla ng gamot? Napakalinaw ng amoy ng gamot. Tingin nyo ba sa akin ay tanga o wala na akong pang-amoy? Ikaw? Nagpapanggap ka lang pala sa simula pa lang. Ngayong wala ng ibang tao. Magsimula na tayo sa formal. Ikaw? Anong gagawin mo? Malalaman mo rin mamaya. Ah,
Muro, Muro, CEO dito po. Si Kiao Fei, ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Si Kiao Fei ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Si Kiao Fei din ang nag-utos na maglagay ng lason. Ang layunin niya ay para tapusin si Miss Kiao. Wala akong kinalaman dito. Wala akong kinalaman dito. Patawarin mo na ako. Maawa ka sa akin. Gu Hongchen, bakit ka nandito? President Gu? President Gu? Tulungan mo ako. Nagmamakaawa ako, President Gu. Tulungan mo ako. Napakadelikado ng babaeng ito, President Gu. Tumahimik ka. ano bang kalokohan ang ginagawa mo? Sinaktan ka ba niya? Sa talino nilang iyan, kailangan muna nilang magsanay ng maigi bago nila ako masaktan. Nakuha ko na ang gusto ko, pwede mo bang ayusin na siya para sa akin? President Gu! President Gu! Nagmamakaawa ako sa iyo, iligtas mo ako, President Gu! Lola Kiao, nasabi ko na sa iyo, ang lahat ng alam ko, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataong magbago, nagmamakaawa ako sa iyo, pakiusap. Sige ba, dalhin na lang siya sa kulungan para makapag-isip-isip siya roon. Dalhin siya sa himpilan ng pulis. Opo, sir. Ikaw na bata ka, kailan ka pa naging ganito kabangis? Ginagaya ko lang ang nakikita ko. Natutunan ko ito sa isang tao. Ikaw din, mas mabuting mag-ingat ka, kundi baka pati ikaw ay. Tama na, tara na. Hoy, saan tayo pupunta? Nakahanda na ang palabas na inihanda nila. Kaya syempre, babalik tayo para manood. Ang batang ito talaga. Naiwan mo ang bag mo. Ate Faye, dahil napakahusay ng ating paghahanda, kahit pa magkaroon ng pambihirang lakas si Kiao Muro, hinding-hindi na siya makakatakas pa. Kapag naipadala na ni Manager Ku ang video, tiyak na masisira na ang kanyang reputasyon. Kiao Muro, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon pa. Supervisor Kiao, pinapatawag tayo ng presidente sa conference room para sa isang meeting. Sabi pa niya, ay darating daw, ang bagong talagang chairperson. Nabalitaan ko na matagal na raw balak magretiro ni Ginoong Kiao. Ibig bang sabihin nito, si eldest Miss Kiao ang bagong uupong chairperson? Napakagaling. Tara na. Bakit hindi pa ipinapadala ni President Ku ang video? Sana ay hindi masira ang mga plano ko. Maupo kayo. President Gu, ang chairperson po. Na-traffic lang siya sa daan. Darating din siya maya-maya. Magsimula na tayo ng meeting. Sino ang may hawak ng pakikipagtulungan natin sa Fengkai Company? President Gu, si Supervisor Kiao po ang palaging namamahala sa proyektong ito. Supervisor Kiao, maghanda ka na at mag-report kay President Gu. President Gu, tungkol po sa collaboration project ng ating kumpanya sa Fengkai Company, matagumpay ko na po itong nakuha. Ito po ang case study ng proyekto. Pakitingnan po. Sa pagkakaalam ko, para mapirmahan ang kontratang ito, kumilos ang buong tauhan ng inyong project team. Bakit parang hindi ko nakikita si Kiao Muro ngayon? Naka-sick leave ba siya? Siya po. Sa tingin ko ay may inaasikaso siyang ibang bagay ngayon. Mukhang hindi siya makakaalis doon. Kiao Muro, sumama agad si Kiao Muro kay President Ku. Kung saan man sila nagpunta, iyon ang hindi na namin alam. Baka may personal silang kailangang ayusin ni President Kuana. Pero, Sa wakas, dumating na rin? President Gu, sa tingin ko po ay alam ko na kung nasaan si Kiao Muro. Oh, alam mo? Sandali lang po. Ipapakita ko sa inyo ang kinaroroonan niya. Si Kiao Fei ang nag-utos sa akin na gawin ito. Lahat ng ito ay utos ni Kiao Fei. Si Kiao Fei din ang nag-utos na maglagay ng lason. Ang layunin niya ay tapusin si Miss Kiao. Peke iyan, huwag kayong maniniwala. Kiao Fei, kontento ka na ba sa regalong ito?
Kiao Fei, nakipagsabuatan ka kay President Ku at sa iba pa para subukang lagyan ng gamot ang inumin ko para sirain ang dangal ko. Ngayon, malinaw na ang lahat ng ebidensya laban sa iyo. Sabihin mo, may balak ka pa bang magpaliwanag? Hindi, ito ay... Kiao Fei, anong nangyayari? President Gu, ang isang taong may masamang hangarin at nagtatangkang manira ng katrabaho, paano dapat parusahan? Siyempre, dapat siyang tanggalin sa trabaho at iban sa buong industriya. Hindi, President Go. Wag po kayong maniniwala kay Kiao Muro. Peke ang video na iyan. Gusto lang akong siraan ni Kiao Muro. Hindi ko kailanman sinabi ang mga bagay na iyan. Lahat sila ay pwedeng maging saksi ko. President Gu, mapapatunayan ko po na hindi ginawa ni Ate Fee ang mga bagay na iyon. Mapapatunayan ko rin po iyan. President Gu, simula nang pumasok si Kiao Muro sa kumpanya ay wala na siyang ginawang matino, puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Ang mga sinasabi niya ay walang katotohanan kahit kaunti. Para sa akin, dapat na siyang sibakin sa trabaho agad. Tingin ko ay wala kang karapatang tanggalin siya. Sige na, tapos na ang laro mo. Itigil mo na ang pag-arte at maghanda ka na sa pag-alis. Ipakikilala ko siyang muli sa inyong lahat. Si Kiao Muro ay ang anak ng may-ari ng pamilya Kiao at siya rin ang bagong hirang na chairman ng kumpanya. Si Kiao Muro ang anak ng may-ari ng pamilya Kiao? Hindi maaari, imposible ito. Kiao Fei, nakipagsabuatan ka sa pinsan mo at sa ilang katrabaho para ilang beses akong pagplanuhan ng masama. Sa tingin mo, paano kita dapat pagbayarin sa mga ginawa mo? Chairman, patawad po dahil hindi namin agad nalaman kung sino kayo. Isang malaking pagkakamali lang po ang lahat. Pakiusap, bigyan niyo pa po kami ng isa pang pagkakataon. Matapos ang lahat ng masasamang bagay na ginawa nyo, may kapal pa kayo ng mukha na humingi ng tawad sa akin? Nakakatawa, humanda kayong lahat na maban sa buong industriya. Chairman, nagkamali po kami. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Chairman, parang awa niyo na po, bigyan niyo pa kami ng pagkakataon. Maliban kay Linjia, lahat kayo ay mag-impake na at umalis agad sa kumpanyang ito. Simula ngayon sa Kiao Group, hindi na kayo kailanman matatanggap dito. Layas. Muro, hindi ko akalaing ikaw pala ang miss ng pamilya Kiao. Napakagandang balita nito. Linjia, simula ngayon, ikaw na ang papalit sa posisyon ni Kiao Fei. Galingan mo, ha? Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Dahil naayos na ang mga problema sa kumpanya, siguro ay kailangan na nating pag-isipan. Ang tungkol sa ating dalawa, tulad halimbawa ng pagpapakasal. Ako. Miss, hindi po maganda ito. May nangyaring masama sa bahay niyo. Secretary Ann, ano bang nangyari sa bahay? May babaeng pumunta sa bahay ngayon at sinasabi niya na siya ang totoong panganay na miss ng mga pamilya Kiao at nasa kanya rin ang mga gamit na pagmamay-ari ng mga pamilya Kiao. Miss, kailangan niyo na pong umuwi agad. Bakit may nagpapanggap na ikaw? Hindi ko alam. Kailangan muna nating umuwi. Lolo Ma, ano po ba talaga ang nangyayari dito? Muro, tamang-tama ang pagdating mo. Tingnan mo kung kilala mo ang babaeng ito. Yang si Kian? Bakit nandito ka? Roro, matagal mo nang ninakaw ang pagkakakilanlan ko. Maaari bang ibalik mo na ito sa akin, pakiusap? Yang si Kian, ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Ako ang tunay at nag-iisang panganay na miss ng mga pamilya Kiao. Anong ibig mong sabihin na ninakaw ko ang pagkakakilanlan mo? Ciao, Muro. Huwag ka nang magsinungaling. Noong taong kinuha ako ni Butler Kong mula sa ampunan, na aksidente kami sa daan. Pagkatapos mawala ni Butler Kong sa aksidente, pinatulog niya ako. At pagkatapos ay nagpanggap siyang ako at bumalik sa mga pamilya Kiao. Totoo ang lahat ng ito. Ako ang tunay na apo ng mga pamilya Kiao. Huwag ka nang magsinungaling pa. Nagsisinungaling ka. Malinaw na ikaw ang may masamang balak sa akin pagkatapos ng aksidente at ngayon ay ako pa ang babaligtarin mo. Talagang wala ka sa katuwiran. Pa, ito. Ano na ang gagawin natin? Lolo Ma, ako po ang tunay na kadugo ng mga pamilya Kiao. Huwag po kayong magpapalin lang sa kanya. Tingnan niyo po itong kwintas. Ito ang isinuot niyo sa akin noong bata pa ako. Tingnan niyo po. Bakit nasa kanya ang kuwintas ko? Ma, ang palawit na ito ay gawa ng sarili mong mga kamay. Ito ang katibayan? Hindi mo ba ito nakikilala? Ang isang ito ay talagang ako ang mismong umukit. Eksaktong kapareho. Siya nga ang tunay kong anak. Muro, naalala ko ang palawit na ito. Mayroon kang eksaktong kapareho nito. Ikaw, Roro,
Bilisan mo at tanggalin ang palawit na iyan para makita ng iyong nanay. Ang dalawang palawit na ito ay talagang magkapareho. Ito, alin ba sa dalawa ang totoo at alin ang peke? Ma, natatandaan mo ba noong 4 na taong gulang ako at nadapa ako at ang hiyas sa palawit ay nagkaroon ng lamat? Tingnan mo po ng mabuti. Sa hiyas ko lang na ito may lamat. Sa kanya ay wala. Ito, Naaalala ko rin ang tungkol doon. Pero sa dalawang palawit na ito, alin ang may lamat? gaya nga ng sinabi niya, ang palawit ni Roro ay walang lamat. Ma, Lolo, ngayon ay dapat na kayong maniwala sa akin, di ba? Ako ang tunay na apo ng pamilya Kiao. At ang isang iyan ay isang impostora. Lolo Kiao, tita, matagal na kaming magkasama ni Muro. Naniniwala akong siya ang tunay na binibini ng pamilya Kiao. Siguradong may malalim na dahilan dito. Huwag po kayong magpadalos-dalos sa pagpapasya. Pero ang lamat na ito ay talagang narito. Paano natin ito maipaliliwanag? Ako ang magpapaliwanag. Secretary Ann, pakiusap. Tawagin mo rito si tita. Bakit mo kailangang tawagin si tita? Lolo, pagdating ni tita, lalabas din ang katotohanan. Maghintay lang po kayo sandali. Sinong walang hiyang nilalang ang naglakas loob na magpanggap bilang Ruru? Tita, huwag muna kayong magalit. Lutasin muna natin ang kalituhan ng lahat. Ang tungkol sa pagkakaroon ng lamat ng palawit ko noong bata pa ako, alam niyo po iyon, di ba? Siyempre naman. Noon ay naisip kong pangit ang lamat, kaya pinalitan ko ang posisyon ng hiyas. Itinago ko ang lamat sa loob. Yang si Kian, siguro ay nakita mo na may lamat ang palawit ko, kaya gumawa ka ng eksaktong kapareho nito. Pero ang mga nangyari sa akin noong bata ako, ikaw na impostora ka, ay hinding-hindi mo malalaman kailanman. Kaya, ang tunay na tagapagmana ng pamilya Kiao ay ako. Naglakas loob kang magpanggap bilang tagapagmana ng aking pamilya Kiao. Mga tao, kunin niyo siya. Susubok kang tumakas? Hindi ganoon kadali. Tita, Wrong er. Pa, Mga tao, habulin niyo siya. Ma, sa wakas ay gising ka na. Roro, pinagdudahan pa ni Mama ang pagkakakilanlan mo. Patawad sa iyo, anak. Ma, huwag na po nating pag-usapan ang nakaraan. Siya nga pala, gising na ba ang lolo mo at si tita? Huwag po kayong mag-alala, tiyak nagigising din sila. Tiyak na magulo na ngayon sa kumpanya. Hindi ko alam kung kakayanin mo ba iyan ng mag-isa. Huwag po kayong mag-alala. Tungkol sa kumpanya, sisiguraduhin kong maaalagaan ko itong mabuti. Muro, Gu Hongchen, pakiusap, ay huwag mo na akong lalapitan muli. Muro, ako ang mapapangasawa mo. Ang problema ng pamilya Kiao ay problema ko rin. Bakit mo ba ako laging iniiwasan? Hindi naabot ang pagbabalik ng pondo ng Kiao Pharmaceutical. Hindi pwedeng maantala ang susunod na produksyon. Secretary Ann, pumunta ka sa pamilya Gu, itanong mo kay Hongchen kung matutulungan ba nila tayo. CEO? Gu Group, dahil sa bilyon-bilyong dolyar na ipinuhunan sa atin na hindi pa nababawi, nakahanda na silang ilagay tayo sa blacklist. At dahil masyadong malaki ang naitulong sa atin ni President Gu, naging sanhi ito ng kawalang kasiyahan ng mga shareholder ng Gu Group. Ngayon ay nagkakagulo sila para tanggalin sa pwesto si President Gu. Ang hangal na iyon, bakit wala man lang siyang sinabi sa akin? Ang pamilya Kiao ay isa na ngayong malaking gulo. Paano naman kita hahayaang madamay? Gu Hongchen, itigil na natin ang kasunduan sa ating pagpapakasal. Kiao Muro, anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Malinaw ang isip ko ngayon. Gu Hongchen, ang kasunduan sa kasal ay ginawa ng mga matatanda at hindi naman tayo matagal na nagkasama. Napagtanto ko rin ang isang bagay kamakailan na ang nararamdaman ko sa iyo ay hindi pag-ibig. Hindi ko kayang magpakasal sa taong hindi ko mahal. Naiintindihan mo ba? Muro,
Hindi mo maitatago ang totoo sa iyong mga mata. Mahal mo ako, hindi ba? Hinding-hinding ko kakanselahin ang kasunduan sa kasal. Hindi iyan maaari. Dapat nang kanselahin ang kasunduang ito. Lola, matagal nang nakaplano ang kasal namin ni Muro. Ano man ang mangyari, hindi ko babawiin ang aking pangako. Pamilyang Gu at Pamilya Kiao, ang pagsasama ninyo ay para lamang sa negosyo, pera at interes ang prioridad. Ngayon, ang Pamilya Kiao ay isa ng malaking gulo. Kung makikipag-ugnayan ka sa Pamilya Kiao ngayon, hindi ba't parang dinadala mo ang Pamilyang Gu sa kapahamakan? Chenner, ikaw ang presidente ng Pamilyang Gu. Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng bagay na ito? Lola, tao po ako, hindi ako isang makina na walang nararamdaman. Si Muro ang babaeng pinili ko para sa buong buhay ko. Maliban sa kanya, wala na akong pakakasalan pang iba. Talagang gusto mo akong bigyan ng sakit sa puso. Si Kiao Muro ay may pangalan lang bilang isang mayamang tagapagmana. Pero ang totoo, lumaki siya sa ampunan, isang babaeng walang modo. Ano ba ang nakita mo sa kanya? Nagawa kanyang paikutin ng ganito. Kahit pagayumahin niya ako, tatanggapin ko ito ng buong puso. Tuluyan ka na ngang nabaliw. Kiao Muro, sapat na ang perwisyong idinulot mo sa Pamilya Kiao. Ngayon naman ay idadamay mo pa ang aming Pamilyang Gu. Sinasabi ko sa iyo, hanggat nabubuhay ako, huwag mong asahan na makakapasok ka sa pintuan ng Pamilyang Gu. Lola, tama po kayo. Hindi nga po ako karapat-dapat para kay Gu Hongchen. Pumapayag na po akong kanselahin ang kasal. Kiao Muro, nababaliw ka na ba? President Gu, pakiusap po. Huwag niyo na akong guguluhin pa uli. Gu Hongchen, patawarin mo ako. Hindi na talaga kita pwedeng idamay pa. CEO, may masamang balita. Nagkaroon po ng problema sa daloy ng pera sa main office natin. Natatakot po ako na baka hindi kayanin ang produksyon sa susunod. Paano nangyari iyon? Kung gagamitin ba ang pondo ng ibang branch, sapat na ba iyon para mapunan ang kulang sa main office? Masyadong malaki ang kulang, hindi ito kakayanin. At isa pa, iniiwasan ng lahat ang Pamilya Kiao ngayon sa mundo ng negosyo. Walang mga kumpanya ang gustong mamuhunan sa atin. Mukhang kailangan na nating humingi ng tulong sa Chamber of Commerce. Wala na tayong ibang mapagpipilian. Ang mga matatandang tuso sa Chamber of Commerce na iyon, siguradong napakahirap kumuha ng pera mula sa kanila. Susubukan ko pa rin kahit mukhang imposible. Secretary Ann, kontakin mo ang iba pang mga opisyal ng Chamber of Commerce. Sabihin mong iniimbitahan ko silang maghapunan ngayong gabi. Opo. Ang Pamilya Kiao ay nakatakbo ng maraming taon sa Beijing dahil sa proteksyon at tulong ng dalawang presidente sa aming Pamilya Kiao. Ang basong ito ay para sa inyong dalawa. Ha, sige. Si President Kiao ay tunay na matapang at magaling na babae. President Kiao, ang bawat pagkain ay dapat may malalim na dahilan. Sa tingin ko ngayong araw, President Kiao, ay hindi lang pakikipagkwentuhan ang pakay mo sa aming dalawa. Wala po talagang makakalusot sa inyo, President He. Sa totoo lang po ngayong araw, ay mayroon akong hihilinging pabor. Kamakailan po ang aming Pamilya Kiao ay nagkaroon ng maliit na problema sa pondo, kaya nais ko pong humingi ng tulong sa samahan para sa Pamilya Kiao. Kapag nalampasan na ng Pamilya Kiao ang pagsubok na ito, ay ibabalik ko ang pera ng doble. President Kiao, simula nang mangyari ang aksidente sa lolo mo at sa tita dito sa Beijing, sino ba ang hindi nakakaalam na magulo ang sitwasyon ng Pamilya Kiao ngayon? Hay, kung ang perang ipinahiram namin ay hindi na maibabalik, lalabas na kaming mga tanga sa samahan, di ba? Ha. Vice Presidente Ku, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po sasayangin ang yaman ng samahan, tiyak pong babayaran ko ang utang na iyon. President Kiao, ang mga pangakong napapako ay kahit sino kayang gawin. Para sa Pamilya Kiao, kailangan nyo ring magbigay ng mahahalagang bagay bilang prenda. President He, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ha. Nabalitaan ko na ang Pamilya Kiao ay mayroong listahan ng mga gamot na siyang dahilan kung bakit yumaman ang Pamilya Kiao noon. Bakit hindi nyo nalang isanla ang listahang iyon sa aming samahan at agad kaming maglalabas ng pera para sa Pamilya Kiao? President Kiao, ano ang masasabi mo? Ang recipe na ito ay hindi lamang pamana ng Pamilya Kiao, ito ang mismong pundasyon ng ating Pamilya Kiao. Kung ibibigay natin ang recipe na ito, mas mabuti pang ideklara na lang nating bangkarote ang Pamilya Kiao. Pasensya na po sa inyong dalawa, ngunit hindi ko po maibibigay ang recipe na ito kahit na ano ang mangyari. President Kiao, dahil mukhang wala kang katapatan,
Sa tingin ko ay wala na tayong dapat pang pag-usapan ngayon. Hindi namin ibibigay ang pera sa'yo. Makakaalis ka na. Talaga bang hindi magpapahiram ng pera ang samahan sa pamilya Kiao? Hindi isang charity ang aming samahan. Isang negosyong puro palabas ang pera at walang bumabalik. Hindi namin gagawin iyon. Pasensya na po sa istorbo. Sandali lang. Ha. Vice Presidente Ku, may kailangan pa po ba kayo? Alam nyo, marunong naman akong makibagay. Sino ba ang nagsabing ang recipe lang ang tanging kayamanan ng pamilya Kiao? Hindi ba't ikaw, President Kiao, ang pangalawa? Haha. Vice Presidente Kwa, matuto kayong rumespeto. Respeto? Kiao Muro, itigil mo na ang pag-iinarte mo bilang isang mayamang dalaga. Sasabihin ko sa'yo, alam mo ba kung ano na ang sitwasyon ngayon? Basta't pasayahin mo lang kaming mga President Ki, matatanggap mo agad ang pera ngayon din. Ano sa tingin mo? Hinding-hindi ako makikipagkasundo sa inyo sa ganyang maruming paraan. Hoy, President Kiao! Tingnan mong mabuti. Narito na ang kasunduan. Sigurado ka bang ayaw mo itong pag-isipang mabuti? Hump! Kiao Muro, ngayon sa Beicheng, maliban sa aming samahan, ay wala nang ibang mangangahas na magpahiram ng pera sa inyo. Dapat ay mas alam mo ang sitwasyong ito kaysa sa amin. Hay, sa laki ng halagang ito para lang sa isang gabi mo, napakalaking pakinabang ng negosyong ito. Haha! President Kiao, paulit-ulit mong sinasabing para sa pamilya Kiao? Para sa pamilya Kiao? Ngayon ay ayaw mo nang gawin ang maliit na sakripisyong ito? Haha! Mukhang hindi naman pala ganoon kahalaga ang pamilya Kiao. Basta ibinigay na namin sa iyo ang pagkakataon, kung magagawa mong makuha ito, ay nakadepende na sa iyo. Bakit ako maniniwalang totoo ang sinasabi niyo? Uy, malinaw na nakasulat ito sa kasunduan, pwede mong basahin ng mabuti. Wala ngang problema sa kasunduang ito. Pero talaga bang susuko na lang ako sa kasamaan ng dalawang taong ito? Uy, President Kiao? Nakita mo na ang lahat, bilisan na natin at gawin na ang dapat gawin. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. President Kiao, huli na ang lahat para magsisi. Hahaha. Naglakas loob kayong pilitin ang babae ko, si Gu Hongchen. Masyado yatang matapang ang apog ninyo. Aray! Gu Hongchen, isa akong veterano ng samahan. Lakas ng loob mong saktan ako. Kahit pa pinakamayaman ng pamilya mo, hindi ka dapat nagmamalabis ng ganyan. Sa buong Beicheng, sinong hindi nakakaalam na si Kiao Muro ay ang mapapangasawa ko, si Gu Hongchen. Vice Presidente Ku, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hawakan siya? Dahil lang sa ginawa mo, ngayon din ay paparusahan kita ng matindi. Hoy! Bata, anong balak mong gawin? Huwag kang magpadalos-dalos, hindi nakakayanin ni pamilya Kiao ang gulo. President Gu, huwag ka nang magmalinis. Sa mundong ito, ang pagsama sa alak at sa kama ay natural lang at ginusto ng bawat isa. Isa pa, hindi naman malinaw na tumanggi si President Kiao kanina. At saka, matagal nang tapos ang engagement ni na pamilyang Gu at pamilya Kiao? Hindi ba't masyado ka namang nakikialam? Masyado yatang interesado si President He sa kasalan ng pamilya Gu at Kiao, talaga namang nakakabilib iyan. Wala akong pakialam sa mga chismis na kumakalat sa Beicheng, pero ngayon lilinawin ko na ang lahat. Si Kiao Muro ang magiging asawa ko, ni Gu Hongchen, at ang sinumang magtangkang gumulo kay Kiao Muro, sisiguraduhin kong mawawala siya ng tuluyan sa Beicheng. Sige, Gu Hongchen. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Huwag kang magmalaki, alis na tayo. Kiao Muro, nandito naman ako sa likod mo. Bakit kailangan mo pang magmakaawa sa mga masasamang taong ito? Nawawala ka na ba sa sarili? Gu Hongchen, pinapangaralan mo ba ako? President Gu, nagpapasalamat ako sa iyo sa nangyari kanina, pero wala na tayong anumang relasyon sa isa't isa. Huwag mo nang pagkapaguran ang tungkol sa pamilya Kiao. Tumigil ka. Kiao Muro, alam kong matalino ka, at alam kong marami kang natutunang kaalaman sa pamamahala. Pero ang mga bagay na ito ay hindi sapat kung teorya lang at walang karanasan, hinding-hindi mo matatalo ang mga tusong taong iyon. Gaya na lang ng kasunduang ito. Mukhang wala itong problema para sa iyo. Pero ang hindi mo alam, ang lola ko talaga ang tunay na may kapangyarihan sa samahan. At base sa ugali niya, hindi niya talaga ito aaprubahan. Kahit pa ibigay mo ang katawan mo sa kanila ngayon, at pirmahan nilang dalawa ang kontratang ito, hindi ka pa rin makakakuha ng pera. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Gusto kong pakasalan mo ako.
Muro, alam ko kung ano ang inaalala mo. Basta't magsanib ang pamilya nating sa Gukyaw, magkakaroon ako ng karapatang tulungan ka. Sa tulong ko, sisiguraduhin kong makakabangon muli ang pamilya Kiao. Gu Hongchen, nababaliw ka na ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Isinusugal mo ang buong pamilyang Gu. Hindi ako pumapayag. Kiao Muro, ako lang ang makakatulong sa iyo ngayon. Bakit mo ba ako pilit na itinutulak palayo? President Gu, napakalakas naman yata ng lubong sabihin yan. Senior Chen. Roro, matagal na tayong hindi nagkikita. Young Master pamilyang Qin Yu? Muro, magkakilala ba kayo? Si Qin Yu Senior ang senior ko sa business school. Senior, hindi ba't sa ibang bansa ka palaging nagtatrabaho? Kailan ka pa bumalik ng Beijing? Ang kapaligiran para sa negosyo rito sa Beijing ay hindi na pahuhuli sa ibang bansa. Namumuhunan ako ngayon sa ilang kumpanya rito. Roro, nabalitaan ko na ang nangyari sa pamilya Kiao at handa akong makipagtulungan sa pamilya Kiao. Talaga? Senior, handa kang makipagtulungan sa pamilya Kiao namin? Schoolmate kita, bakit naman hindi ko gagawin yon? Young Master Qin, isang siglo na ang pamilya sa likod ng pamilya Kiao. Marami itong mga ari-arian. At sa maliliit na kumpanya at proyekto sa ilalim ng pangalan mo, kulang na kulang iyan para sa pamilya Kiao. Hindi mo matutulungan ang pamilya Kiao. Nabalitaan ko nang si President Gu ay mayaman pero mayabang at walang pakialam sa iba at ngayong nakita na kita. Totoo nga ang mga sabi-sabi. Ang kumpanya ko ay hindi kasing yaman ng pamilya Gu, subalit, naniniwala ako na kung makikipagtulungan ako kay Roro, may liligtas pa rin ang pamilya Kiao. Bukod pa roon, kung kami ni Roro ang magsasama, siguradong hindi mahihirapan ang pamilya Kiao. President Gu, sa tingin ko ay hindi mo yan kayang gawin. Muro, ganun din ba ang iniisip mo? Ako. Gu Hongchen, hindi ko hahayaang maging makasalanan ka sa pamilyang Gu. Patawad. Hindi kita maaaring piliin. Dahil nakapili na si Roro, President Gu, sa tingin ko ay mas mabuting huwag mo na siyang istorbohin pa. Roro, tara na. Buisit. Sekretaryo Zhou, bantayan mong mabuti sina Kiao Muro at Qin Yu sa mga susunod na araw. At saka, imbestigahan mo kung ano ba talaga ang kumpanya ni Qin Yu. Kiao Muro, kung sa tingin mo ay maitataboy mo ako, hindi iyon magiging madali. Ito ay regalo para sa proyektong nagkakahalaga ng $100 milyong at maaari pa nating dagdagan ang ating pagtutulungan sa hinaharap. Senior, hindi ko na itatago sa iyo. Talagang malala ang pagkalugi ng pamilya Kiao. Ngayong nakikipagnegosyo ka sa akin, siguradong malaki ang panganib na kakaharapin mo. Sigurado ka bang gusto mong makipagtulungan sa akin? Ang pamilya Kiao ay isang dantaon ng negosyo at malalim na ang ugat nito sa Beijing. Naniniwala akong hindi ito ganoon kadali. Marahil ay mahirap itong mapabagsak at naniniwala akong kikita pa rin ako rito. Sige, maraming salamat sa tiwala mo, Senior. Ikinagagalak kong makatrabaho ka. Salamat din sa iyo. Ay, oo nga pala Roro. Hindi ba't ang paggawa ng gamot ang pinakasikat sa pamilya Kiao? Plano ko ngayong pumasok sa pakikipagtulungan sa mga kumpanya ng gamot. May balak ka bang sumubok? Ang industriya ng gamot sa pamilya Kiao ay hindi kailanman nakikipagtulungan sa ibang kumpanya. Anong ibig niyang sabihin dito? Senior, paano mo gustong makipagtulungan? Senior, paano mo gustong makipagtulungan? Ganito, hindi ba't mayroon kang listahan ng mga recipe ng gamot? Ganito yon. Kung magkakasundo tayo sa pagtutulungan natin, pwede mong makuha ang mga formula at kami na ang bahala sa lahat ng iba pang detalye, makakakuha ka ng 60% ng kita. Senior, baka hindi mo alam dahil matagal kang nanirahan sa ibang bansa, pero ang pharmaceutical company naming mga pamilya Kiao ay hindi kailanman nakikipagtulungan sa labas. Bukod pa riyan, ang listahang ito ang pinakapundasyon nating mga pamilya Kiao. Kapag ibinigay ko ito sa iba, baka hindi na ako mapatawad ng ating mga ninuno. Pasensya na po, mukhang hindi matutuloy ang pagtutulungan natin. Kasalanan ko, dahil hindi ako nagtanong-tanong ng maayos, hindi ko inakalang ganoon pala kahalaga sa iyo ang listahan. Pasensya na po sa pang-aabala ko. Walang anuman iyon. Mag-usap na lang tayo kapag nagkita tayo. Pagkatapos ng mahabang usapan, ang walang hiyang si Kiao Muro na yon ay ayaw pa rin talagang ibigay ang listahan. Masyadong matigas ang paninindigan niya at ang makuha ang listahan mula sa kanya ay mukhang imposible na. Para lang makuha ang listahan mula sa babaeng iyon, naghulog tayo ng $100 milyong bilang pain. Pero ngayon, naubos na ang pain
pero nakatakas pa rin ang isda. Ano na ang gagawin natin? President He, kapag nakuha natin ang listahan, isa itong proyektong nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Manghihinayang ka pa ba sa hamak na 100 milyong dolyar? Lawakan mo naman ang pananaw mo. Yang Master Chin, wag mo akong paikutin sa mga salita mo. Ang malanding si Kiao Muro na iyon ay nananatiling matigas at ayaw magsalita. Paano na natin makukuha ang listahan? Dahil ayaw niya sa maayos na usapan, kailangan na natin gumamit ng ibang paraan at tapusin ito ng sapilitan. Senior, bakit ka na parito ng ganitong kalalim na ang gabi? Roro, tungkol sa pakikipagtulungan sa listahan ng gamot ng pamilya Kiao, talaga bang hindi ka payag? Senior, ang listahan ng gamot ang pundasyon ng pamilya Kiao. Hindi ako maaaring bumigay sa usaping ito. Roro, dati, akala ko ay iba ka sa ibang mga babae na marunong kang makisama at intindihin ang sitwasyon. Pero sa nakikita ko ngayon, sa huli, binigo mo pa rin ako. Senior, ano ang ibig mong sabihin? Naniniwala ako na ang listahan ng gamot na pamana ninyo ay nakatago sa loob ng vault na ito, tama? Kinyu, ano ba talaga ang pakay mo? President Kiao, muli tayong nagkita. Magkasabwat pala kayo. Ang listahan ng gamot ang pakay nyo mula pa noong una, di ba? Kiao Muro, binigyan ka namin ng 2 pagkakataon noon. Sayang, hindi mo man lang nakuha ang mga yon. Kaya huwag mo kaming sisihin. Huwag mo kaming sisihin kung gumamit man ako ng dahas. Bitawan nyo ako. Kayong mga sakim at masasamang tao, huwag nyo nang asahang makukuha ang listahan ng gamot. Sige, sumigaw ka. Kahit gaano ka pa kalakas sumigaw, walang makakarinig sa'yo. Tapos na naming ligpitin ang mga guard dito. Kayong mga walang hiya. Sinasabi ko sa iyo, Kiao Muro, ibigay mo sa amin ng maayos ang password ng vault para walang mangyaring masama. CEO, tapos na po namin ang investigasyon sa kumpanya ni Kinyu. Ito po ang ulat ng investigasyon. Base sa aming pagsisiyasat, ang kabuuang ari-arian ng kumpanya ni Kinyu ay hindi lalampas sa 20 milyong dolyar, pero nagbigay siya kay Miss Kiao ng isang proyektong nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong dolyar. Sir, sa tingin niyo po ba ay isang patibong ito? Nagparehistro pala si Kinyu ng isang kumpanya ng gamot. Kumpanya ng gamot, ang listahan ng gamot ng pamilya Kiao. Hindi maganda ito, mukhang nahulog si Muro sa plano ni Kinyu. Tara, samahan mo ako sa kumpanya ng pamilya Kiao. Tumigil ka. Magsalita ka. Hindi ko alam. Yang Master Kin, sinubukan na natin ang lahat ng paraan. Ngunit ang walang hiyang ito, ayaw talagang bumuka ang bibig at walang sinasabi. Lagariin na lang kaya natin ng direkta ang vault na ito. Wag! Sa tingin mo ba ay tanga si pamilya Kiao? Hindi ba niya naisip ang ganitong sitwasyon? Kung pipilitin nating buksan ang vault, wala kang kahit isang piraso ng papel na makukuha. Pinaalalahanan kita, malapit ng dumilim, at kapag nangyari iyon, walang sino man sa atin ang makakaalis. Roro, tumayo ka. Roro, wag ka na sanang maging matigas ang ulo, pwede ba? Sabihin mo na sa akin ang password, at hindi kita pababayaan sa hinaharap. Roro, sabihin mo na sa akin, please. Hindi. Yang Master Kin, isang walang hiyang babae lang yan. Yang Master Kin, huwag kang maging mabait sa kanya. Baliin mo agad ang braso niya. Titingnan natin kung hanggang saan ang tapang niya. Roro, huwag mong kalimutan na ang pamilya mo ay nasa ospital pa rin ngayon. Kung hindi mo iisipin ang sarili mo, isipin mo naman ang pamilya mo, di ba? Nabalitaan ko na, ang lolo mo ay nasa intensive care unit pa rin? Paano kung pumunta ako sa ospital at tanggalin ang mga tubo niya? Hindi ba't tinutulungan ko lang siyang makalaya sa hirap? Lumayas ka rito. Roro, sa totoo lang ayaw kong gawin ito, pero pinipilit mo ako. Sige na, sabihin mo na sa akin. Sasabihin ko na. Sige, bilisan mo at sabihin mo na. Ang unang turo sa aming pamilya Kiao ay ang huwag kailanman magpapasakop sa mga masasamang tao. Kailanman ay hindi mo makukuha ang reseta ng gamot. At kung kailangan, magsasama tayong mawawala. Napakawalang hiya mo talagang babae ka. Ano pang hinihintay niyo? Turuan niyo siya ng leksyon.
Tapos na ang maliligayang araw ninyo. Sugod. President Gu, maawa po kayo? President Gu, mali ang iniisip nyo. Lahat ng ito ay pagkakamali lang. Pagkakamali? Kung tapusin ko kaya ang buhay mo ngayon, sasabihin mo rin bang pagkakamali lang iyon? Hi! President Gu, maawa po kayo. President Gu, maawa po kayo sa amin. Nabulag lang kami kaya namin nagawa ang katangahang ito. President Gu, wag niyo po akong parusahan. Ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya He sa inyong lahat. Tama. Pati ang lahat ng negosyo namin sa pamilya ko ay mapupunta sa inyo. Parang awa nyo na, hayaan nyo na kaming mabuhay. Maliban kay Kinyu, itapon ang lahat ng iba pa sa dagat para ipakain sa mga isda. Ilalabas na yan. Opo, masusunod po. President Gu, maawa po kayo. President Gu, parang awa nyo na. President Gu, huwag po. President Gu, nagkamali ako. Huwag po, President Gu. Kung tatapusin kita ngayon, hindi ba't nakakapanghinayang naman? Naglakas loob kang galawin si Muro. Kaya ipararanas ko sa iyo ang impyerno habang nabubuhay ka. Sekretaryo Zhao, itapon siya sa desyerto at hayaan siyang mamatay doon sa gutom at uhaw. Opo. Nagkamali ako. Patawarin niyo ako, President Gu. Muro, iuwi na kita. Pasensya na, patawarin mo ako. Napakasakit. Ang walang hiya na Kinyu na iyon, nagawa niya akong saktan ng ganito. Wag lang siyang magpapakita sa akin, dahil kung hindi, talagang parurusahan ko siya ng husto. Ang tindi naman ng galit mo, mukhang maayos na ang lagay mo, eldest Miss Kiao. Halika rito, oras na para palitan ang gamot mo. Ano kasi? Gu Hongchen. Noong walang malay ako, ikaw ba ang nagpapalit ng gamot ko? Oo, at hindi lang gamot, pati ang mga damit mo, ako na rin ang nagpalit. Ikaw talaga. Huwag kang malikot, baka sumakit ang sugat mo. Kapag magaling ka na, pwede mo na akong saktan hanggat gusto mo. Ano? Gu Hongchen, salamat sa pagliligtas sa akin. At saka, sorry, hindi ko dapat. Muro, responsibilidad ko na protektahan ka, kaya huwag ka nang humingi ng paumanhin, okay? Gu Hongchen, lagi naman kitang sinusungitan. Bakit ang bait mo pa rin sa akin? Baliw ka ba? Ikaw ang baliw diyan, umiiyak ka pa ng ganyan. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Paano ko ba mababayaran ang lahat ng ito? Kung ganoon, pakasalan mo na lang ako at samahan mo ako habang buhay. Ayaw ko ngang magpakasal sa iyo. Ano? Bumagsak ang stocks ng pamilya Kiao? Paano nangyari iyon? Hindi pwede. Kailangan ko nang bumalik agad. Muro, sa lagay mong iyan, gusto mo bang mahimatay sa loob ng kumpanya? Hindi kita pinapayagang umalis. Tumabi ka. Kapag patuloy pang bumagsak ang stock ng pamilya Kiao, mapipilitan kaming magdeklara ng pagkalugi. Pabayaan mo akong bumalik. Muro, kumalma ka. Makinig ka sa akin. May paraan ako para maisalba ang pamilya Kiao. Anong paraan ang sinasabi mo? Ang dahilan kung bakit gustong makuha ng Kinyu ang recipe ng gamot ng pamilya Kiao ay dahil magkakaroon ng auction ang Beicheng sa susunod na linggo para sa isang pambihirang gamot, ang Feng Shangtian. Feng Shangtian. Iyon ba ang pambihirang gamot na tumutubo lang, minsan sa loob ng 10,000 taon? Iyon nga. At ang tamang paraan kung paano ito gamitin ay nakasulat lang sa recipe ng inyong pamilya Kiao. Kung mabibili ito ng pamilya Kiao para gumawa ng gamot, maaari kayong kumita ng hindi bababa sa 100 bilyong dolyar. Napakagandang balita. Kung mabibili natin iyon, malulutas na ang krisis ng pamilya Kiao. Napakaswerte talaga. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. CEO, may balita po galing sa Dinghe Group sa ibang bansa. Tinatanong po nila kung sasali tayo sa auction para sa Feng Shangtian. Ang Feng Shangtian ay regalo ko para kay Muro. Sabihin mo sa kanila na huwag nang makialam. CEO,
Napakabihira po ng gamot na Feng Shangtian. Papalagpasin lang po ba natin ito ng ganoon na lang? Basta matulungan ang pamilya Kiao na malampasan ang krisis na ito, papayag si Muro na pakasalan ako. Pagdating ng oras na iyon, iisang pamilya na ang Gu at Kiao. Hindi ba't parang tayo na rin ang nakakuha ng Feng Shangtian kung nasa pamilya Kiao na ito? Napakahusay niyo po, CEO. Anong problema? Sa pinaghirapan kong ipunin ang lahat, nakalikom lang ako ng 400 milyong dolyar. Hindi ko alam kung sapat na iyan para makuha ang Feng Shangtian. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Nabalitaan ko na ang Dinghe Group na nangunguna sa buong mundo ay kasali rin sa auction na ito. Kumpara sa ganoong klaseng malalaking kumpanya, talagang wala tayong pag-asa. Paano ginawa ng Sekretaryo Joe ang trabaho nila? Sinabi ng huwag hayaang makialam ang Dinghe Group. Bakit nandito pa rin sila? Uy, anong iniisip mo? Parang malalim ang iniisip mo. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Muro, mauna ka na sa loob. May kailangan lang akong asikasuhin. Oh, sige. CEO. Sekretaryo Joe, ang mga tao mula sa Dinghe Group, bakit nandito pa rin sila sa auction? Paano mo ba ginagawa ang trabaho mo? CEO, naiparating ko na po ang inyong mga utos. Maghintay lang po kayo. Pupunta na ako doon para ayusin ito. O sino ito? Hindi ba ito ang anak ng pamilya Kiao na si Kiao Muro na malapit ng malugi? Yang si Kian, ang tagal kitang hinanap. Hindi ko akalaing ikaw pa ang lalapit sa gulo. Matapos ang hirap na idinulot mo sa pamilya Kiao, pagbabayarin kita sa lahat ng ginawa mo. Sinong walang hiya ang nangahas na sakta ng mahal ko? Kiao Muro, sasabihin ko sa iyo, isa na akong kagalang-galang na dayuhan ngayon. Tingin mo ba ay kaya mo akong saktan? Yang si Kian, ikaw. Gusto ko ang itsura mong iyan? Iyong galit na galit ka sa akin pero wala kang magawa. Kiao Muro, mananatili kang talunan sa ilalim ko. Pagbabayarin kita. Nagpadala kami sa pamilyang Gu ng napakaraming tao para hanapin ka, pero hindi ka namin nahanap. Ang galing mo palang magtago. Bitawan mo nga ako. President Lee, tingnan mo ang bastos na ito. Nagagawa niya akong bastusin. Umalis ka sa harap ko. Ang lakas ng loob mong hawakan ng mahal ko. Gusto mo bang parusahan kita at hindi ka na makalabas sa auction na ito? Hayaan mo na. Ang auction ang pinaka-importante ngayong araw. Pagkatapos nito, doon natin siya pagbayarin. Kiao Muro, dapat alam mo ang lugar mo. Ang i-auction ngayon ay isang napakabihirang gamot, ang Feng Shangtian. Sa lagay niyo sa pamilya Kiao na malapit ng malugi, ano namang ipambabayad niyo? Ang sarili mo? Yang si Kian, ingatan mo iyang dila mo. Gu Hongchen, bakit ang yabang mo? Ang boyfriend ko ay si General Manager ng Dinghe Group. Ang budget lang namin para sa auction na ito ay mahigit 10 bilyong dolyar. Samantalang ikaw ay hamak na pinakamayaman lang sa North City, paano ka makikipagsabayan sa boyfriend ko? Wala kang kwenta. Sinasabi ko sa'yo, determinado kaming makuha ang Feng Shangtian sa auction na ito. Kaya mabuti pang umalis ka na. Muro, huwag kang mag-alala, mapapasa atin ang Feng Shangtian na iyan. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa pagdalo rito sa ating Jingxiu Pavilion Auction. Ipinapahayag ko na formal na ang pagsisimula ng auction. Ngayon, ipapakita na namin sa inyo ang itatampok nating item para sa auction na ito. Tawagin natin ang ating mga ladies. Tingnan ninyo, itong pambihirang gamot na Feng Shangtian ay tumubo sa taas na 6,000 metro sa bangin ng Snowy Mountain. Napakairap nitong makuha. At tumutubo lang ito minsan sa loob ng 10,000 taon. Nakakapagpagaling ito ng lahat ng sakit at lason. Ang panimulang presyo ay 600 milyong dolyar. Ngayon, maaari na kayong mag-alok ng inyong mga presyo. 600 milyong dolyar agad ang simula. Napakamahal naman yan. 1 bilyong dolyar. Gu Hongchen, nababaliw ka na ba? Para ito sa pamilya Kiao. Bakit ka nagtataas ng plaka? Ang tungkol sa pamilya Kiao ay tungkol ko rin. Napakasabaw at nakakatawa. Ang pamilyang Gunyo ay naglalakas loob na makipag-agawan sa Dinghe Group. Masyado kayong mapagmataas. 2 bilyong dolyar. 3 bilyong dolyar. 4 bilyong dolyar. 5 bilyong dolyar. Gu Hongchen, wag mo nang dagdagan ang alok. Gusto mo bang malugi ang buong pamilyang Gu? 6 bilyong dolyar. Ang Dinghe Group ang nangungunang kumpanya ng gamot sa buong mundo. Ang mga bagay na gusto ng Dinghe Group
Sa tingin mo ba bilang maliit na negosyante ng Gu Hongchen, ay maaari mong maagaw sa kanya? Masyado kang ambisyoso. 10 bilyong dolyar. Nababaliw ka na. Sige. Talagang hinahamon mo ako ngayong araw, ha? Sige, titingnan natin kung gaano pa karami ang pera mo. 60 bilyong dolyar. 60 bilyong dolyar. May magtataas pa ba ng halaga? Gu Hongchen, huwag ka nang magdagdag. Walang saysay ito. Hindi natin sila kayang talunin. Muro, susunod ako sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Ang Feng Xiangtian na ito ay mapapasatin din sa huli. 60 bilyong dolyar, 2 beses. Sold. Congratulations sa ginoong ito na nakakuha ng ating bali. Mahiwagang gamot na Feng Xiangtian, congratulations. Ang pambihirang gamot na ito ay nakuha mo talaga. Tiyak na bibigyan ka ng promotion at dagdag sweldo ng Dinghe Group. Kiao Muro, dahil wala na ang gamot na ito, tapos na talaga ang pamilya Kiao nyo. Ay, siya nga pala. Kapag nalugi na ang pamilya Kiao, balitaan nyo ako. Pupunta ako para kuhanan kayo ng litrato bilang alaala. Sino ang kinatawan ng Dinghe Group? Hello po, hello. Ako po ang kinatawan ng Dinghe Group. Kayo po ba ang mula sa Sekretaryo Zhao? Itong pambihirang gamot na Feng Xiangtian, nakuha ko na po. Dahil dito, ang hinaharap ng ating Dinghe Group ay tiyak na mas uunlad pa. Hangal. Naglakas loob kang labagin ang utos ng kumpanya at sariling sumali sa bidding. Sekretaryo Zhao, pakalma po kayo. Ginawa ko lang ito para sa kumpanya, wala po akong ibang motibo. Totoo po, Sekretaryo Zhao. Ginawa lang din ito ni President Lee para sa Dinghe Group, para sa ikabubuti ng hinaharap nito. Hindi ba't isang malaking tagumpay ang makuha ang Feng Xiangtian? Bakit parang hindi ka pa masaya? Ang Feng Xiangtian ay regalo ni CEO para sa kanyang mapapangasawa. Kayong dalawang mangmang, muntik nyo nang sirain ang plano ni CEO. Wala talaga kayong silbi, puro kayo perwisyo. CEO, nagkamali po ang inyong tauhan at muntik nang masira ang mahalaga niyong plano. Handa po akong tumanggap ng parusa. Ikaw ang CEO ng Dinghe Group? Sekretaryo Zhao, siya si Gu Hongchen. Hindi ba't hamak na tagapagmana lang siya ng Gu Group? Paano siya magiging CEO ng Dinghe Group? Dinghe Group? Hindi kaya nagkakamali ka lang? Tama, Sekretaryo Zhao. Kanina sa bidding, hindi na siya makasabay sa 60 bilyong dolyar. Paano ang boss natin ay magiging isang hamak na pulubi? Kasama ko na si CEO simula noong bata pa kami. Sa tingin mo ba, hindi ko makikilala si CEO mismo? Siya nga ba talaga ang boss ng Dinghe Group? CEO, sinalungat ni President Lee ang desisyon ng kumpanya. Ano po ang dapat nating gawin sa kanya? President Gu, patawad po, President Gu. Itapon siya sa minahan para maghukay ng bato habang buhay siyang hindi pa hihintulutang makaalis doon. Ruru, magkaibigan tayo simula pagkabata, hindi ba? Nagmamakaawa ako, palayain mo na ako, please. Palayain ka? Yang Sikian? Ikaw ang dahilan kung bakit nagkasakit at naospital ang pamilya ko. Ikaw ang nagtulak sa pamilya Kiao para tuluyang malugi. May kapal pa ng mukha para magmakaawa? Sinasabi ko sa'yo, ang lahat ng kasalanang ginawa mo sa pamilya Kiao. Pagbabayarin kita sa lahat ng iyon.